Gobernador Militar, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Patayin ang gobernador militar. 10,000 pirasong pilak ang gantimpala. Sige. Nasugatan ang gobernador militar. Hulihin ng buhay, malaking gantimpala. Nandoon siya. Ikaw. Anong nangyari sa'yo? Dahan-dahan lang. Ginang, iligtas mo ang bata. Ano ito? Ako si tagapangalagang Gobernador Militar Chu Tianlong, inambush ng mga tulisan. Ang batang ito ang tanging lahi ng aking pamilyang Chu. Kung hindi ako mamamatay, babalik ako upang hanapin ka at gantihan ang malaking kabutihang ito. Nandoon siya. Hulihin ng buhay. Ginang. Tumakbo ka. Huwag kang umiyak. Mula ngayon, Chu Chen ang itatawag sa iyo, anak ko. General, mabuti kang tao. Dapat kang mabuhay. Ina, Umuwi na si Xiao Chen. Hayaan mo na ako, anak. Ina, hindi ako pagod. Makinig ka. Ngayon sa paligsahan ng martial arts school, ako ang nanguna. Talaga? Ang galing ng anak ko. Kung alam lang ng general, gaano siya kasaya. Wugihua. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Wugihua. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Ate, bakit ka nandito? Ang tapang mong magtanong sa akin? Ninakaw ba ng anak mo ang unang pwesto sa martial arts school mula sa anak ko? Ate, nagkakamali ka. Nakuha ni Xiao Chen ang unang pwesto sa pamamagitan ng tunay na kakayahan. Tunay na kakayahan? Karapat-dapat ba siya? Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Wu. Ang anak ko lang ang karapat-dapat magtagumpay. Ang anak ng isang kirida na tulad mo karapat-dapat sa unang pwesto? Ate, kayong lahat. Ikaw, hindi ka pwedeng maging ganun ka brutal. Brutal? Isinilang kang may kapalaran ng isang utusan. Ang anak mo ay isinilang na walang kwenta. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Wu. Ang anak ko ang magiging susunod na pinuno ng pamilya. Sino ba siya para nakawin ang kinang ng anak ko? Mula ngayon, ikaw ang magiging punching bag ng anak ko. Wala ng martial arts training. Hindi. Kailangang matutunan ni Xiao Chen ang kanyang mga kakayahan ng maayos. Kung hindi ay masisira siya. Ate, araw-araw mo akong itinuturing na katulong, tiniis ko iyon ng walang reklamo. Pero nakikiusap ako sa'yo, huwag mong pahirapan si Xiao Chen. Hindi ka ba marunong umintindi ng salita? Ito, anak ng isang kerida, ay nangahas na sumuway sa tunay na anak na babae. Ipataw ang parusa ng pamilya. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ate! Ate! Ate, nakikiusap ako. Tinatanggap ko ang kapalaran ko. Pero nakikiusap ako. Huwag mong hadlangan ang pagkakataon ni Xiao Chen na magsanay sa martial arts. Nakikiusap ako. Dahil hindi ka marunong umintindi ng salita, hahagupitin kita hanggang sa maintindihan mo. Tia, nagkamali ako. Magiging punching bag na lang ako ng kuya mula ngayon. Pakiusap, patawarin mo ang nanay ko. Xiao Chen, Yan ang dapat. Ang anak ng isang kerida ay hindi dapat mag-isip ng pagbabago. Kung muling nakawin mo ang kinang ng anak ko, sisiguraduhin kong wala kang magiging lahi.
Umalis na tayo. Inay, ayos ka lang ba? Ayos lang ang inay mo. Kasalanan ko lahat ito dahil isinilang akong mababa ang estado na naging hadlang sa iyong tagumpay. Si Xiao Chen ang nag-iisang lahi ng military governor. Dapat siyang matuto ng mga kakayahan. Hindi ko siya pwedeng ipagpaliban. Jenner, nasaan ka? Nasaan ka na? General, pakiusap, kumalma ka muna. Nagpadala na ng mga tauhan at buong lakas nilang hinahanap ang binata. Naniniwala ako na magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Noon hinabol ako ng mga rebelde sa hangganan at malubhang nasugatan. Ngayon, wala pang 10 taon ang natitira sa akin. Kailangan nating hanapin ang binata sa lalong madaling panahon, anuman ang mangyari. At kung mahahanap natin ang babaeng tumulong sa akin na alagaan si Jenner, gagawin ko siyang asawa ng military governor para mabayaran ang lahat ng mga tao na pagkukulang ko sa kanya. Opo. Inay, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na ako mag-aaral ng martial arts. Tagasunod na lang ng kuya ko. Para hindi ka nila apihin. Hindi. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang iyong mga kakayahan. Kung hindi, nabigo ko ang tiwala ng iyong ama. May napakabigat na responsibilidad kang daladala. Anong responsibilidad? Malalaman mo mamaya. Sa anumang kaso, kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang iyong mga kakayahan. Pinakamabuti kung makakasali ka sa North-South Martial Arts Elite Competition at magtagumpay. Pero aapihin ka nila. May ideya ako. Mula ngayon, sa bawat pagsusuri sa martial arts school, magpakita ka ng kahinaan at magpababa. Pagdating ng elite competition, saka mo ipakita ang tunay mong kakayahan at manalo ng unang pwesto. Unang tuntunin ng pamilya Wu, sinumang manalo ng unang pwesto sa elite competition ang magiging susunod na puno ng pamilya. Pagkatapos, walang makakaapi sa atin. Huwag kang mag-alala. Mananalo ako ng unang pwesto sa elite competition at gagantihan kita, inay. Papagbayarin ko ang mga umapi sa iyo. Mananalo ako ng unang pwesto sa entablado ng elite competition at magdudulot ng karangalan para sa iyo. Bukas, sasali ka sa elite competition. Ngayon, susubukan natin ang iyong kakayahan. Ang mag-uuna ay tatanggap ng personal kong paggabay. Ang huli ay magluluhod bilang parusa hanggang sa paglubog ng araw. Magsisimula na ang kompetisyon. Hindi, kailangan kong magtiis. Hayaan mong i-anunsyo ko ang resulta ng kompetisyon. Wuyong 10 laban, 10 panalo, una sa buong paaralan.
Yung mga basura, kaya kong sampuin ng hindi pinagpapawisan. Si Wuyong ang pinakamatalinong estudyanteng nakita ko at siya ang may pinakamalaking pag-asa na manalo sa kompetisyon ngayong taon. At si Chuchen din ang pinakawalang kwentang estudyanteng nakita ko. 10 laban, 10 talo, huli sa buong paaralan. Kahit basura, pwedeng i-recycle, pero itong basurang ito, panghakbang lang sa akin. Chuchen, hawakan mo ang karatulang ito at lumuhod dito bilang parusa. Huwag kang tatayo hanggang sa paglubog ng araw. Kuya, kahit na ako ang huli, hindi mo ako pwedeng pahiyain ng ganito. Sa entablado ng kompetisyon, ang nananalo ang hari, ang talo ang talunan, basura ang tawag sa'yo at sobrang bait ko pa nga. Bukas, lahat ay pupunta sa elite competition para maglaban. Kung ayaw mong maging basura, ipakita mo sa iyong mga kamao. Tatay, disipulo mo pa rin si Chuchen. Paano mo siya matrato ng ganito? Anong klaseng trato ba? Kung basura siya, dapat tanggapin niya ang kanyang kawalang kwenta. Lumuhod! Bukas na ang elite competition. Ito lang ang pagkakataon para sa akin at sa nanay ko na baguhin ang aming kapalaran. Kailangan kong magtiis hanggang sa dulo at pagkatapos ay pagmamalaki ko silang lahat. Basura nga talaga. Basura nga talaga. Basura. Basura talaga, ano? Tingya, kita mo, kahit siya alam niyang basura siya. Bakit mo pa iniintindi? Chuchen, bakit ang sipag mong mag-ensayo pero hindi ka naman makatalo? Siguro, limitado ang aking talento. Chinya, nabigo kita? Huwag kang ganyan. Malakas ka man or mahina, ikaw pa rin ang taong pinakagusto ko. Sa buhay na ito, wala akong pakakasalan kundi ikaw. Sa lahat ng mga taong ito, sinadya akong magpahuli, palaging talo. Hindi ako iniwan ni Chinya. Kung ako ang mananalo sa kompetisyon, siguradong pakakasalan ko siya. Chuchen, itong panyo ay aking ineksiyuhan para sa iyo. Kahit ano ang kalabasan ng paligsahan ngayon, ang mahalaga ay makabalik kang ligtas. Chuchen, lumayo ka sa babae ko kung hindi ay bugbugin kita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan naging babae mo si Chinya? Ipinagkasundo na si Chinya sa akin ng kanyang mga magulang. Kapag nanalo ako sa paligsahang ito at nakabalik, pakakasalan ko siya. Hindi kita gusto, hindi ako papayag, ibalik mo yan kay Chuchen. Ibalik mo sa kanya. Sige. Gusto mo? Nahulog. Kung gusto mo, lumuhod ka at kunin mo. Wuyong, huwag kang magmalabis. Chinya, napakaganda mo. Bakit bulag ang mata mo? Ako ang tunay na anak ng pamilya. May talino at gwapo. Ako ang magwawagi sa elite competition na ito. At siya ay anak lamang ng Kerida. Mas mababa sa akin sa lahat ng paraan. Bagay lang maging aso ko. Hindi mo ba alam pumili? Si Chuchen ang gusto ko. Kahit 10,000 pagkakataon ang ibibigay mo, siya pa rin ang pipiliin ko, hindi ikaw. Sige, kung gayon ipapakita ko sa iyo kung gaano kasama ang taong pinili mo. Chuchen, halika rito at maging suntukin ko o tatanggalin kita sa paligsahan. Sabi ni Inay, kailangan kong magtiis. Kailangan kong magtiis hanggang sa makarating ako sa entablado. Kapag nanalo ako ng unang pwesto, saka ko mababayaran ang lahat ng paghamak na ito. Huwag. Mabait na bata, napakabait na bata. Mas mabuti pa sa aso ko. Tumigil ka. Kawawa ka naman, isang suntok pa lang dumudugo ka na. Mamatay ka. Tigil. Inay, Wuyong, anong ginagawa mo? Wuyong, anong ginagawa mo? Ninakaw ng anak mo ang babae ko. Tinuturuan ko siya ng tamang asal. Anong problema? Gusto mo rin bang kanselahin ang kanyang karapatan sa kompetisyon? Walang alam si Xiao Chen. Kung may problema ka sa akin mo ibuhos. Pakiusap, huwag mong kansilahin ang kanyang karapatan. Sa iyo ko ibubuhos? Sige, kung kaya mong tanggapin ang 3 suntok ko, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Anong masasabi mo? Sige, kung mapayag ako,
Nanay, Wuyong, huwag kang magmalabis. Karapat dapat lang mabuli ang mga walang kwenta. nanay, huwag! Ako na ang tatanggap ng suntok para sa anak ko. Sige na. Matandang bruha, mamatay ka na. Nanay! Nanay! Anak, wala ka pang titulo, kailangan mong magtiis. Sa pagpanalo mo lang ng unang pwesto sa elite competition sa entablado mo, mababago ang lahat. Nanay, tumayo ka. Totoo nga, mas masama ang tao, mas mahirap patayin. Sige, 2 suntok pa. Kung makakasali ang anak mo sa elite competition ay depende sa kung mas matibay ang buhay mo o ang mga kamao ko. Wuyong, sobra ka na. Ang nanay mo ay ipinanganak para tapakan ng nanay ko at ikaw ay ipinanganak para bulin ko. Iyan ang kapalaran mo. Anak, hindi mahalaga ang buhay ko. Ang kinabukasan mo ang mahalaga. Ngayon, kailangan kitang tulungan ng nanay mo. Matandang humihingi ng kamatayan. Gagawin ko ang gusto mo. Mamatay ka na. Wuyong, hayaan mo na sina Chuchen at tita. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya mula ngayon. Chinya, sa wakas nakita mo na kung anong klaseng tao siya. Kung anong klaseng tao siya, wala kang pakialam doon. Pero kung gusto mo akong pakasalan, hindi ganun kadali. Maliban na lang kung manalo ka ng first place sa elite competition. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang mag-alala. Sa lakas ko, walang problema ang manalo ng first place sa elite competition. Maghintay ka lang ng masunurin para ako ay dumating at pakasalan ka. Tungkol naman sa iyo, basura. Alam mo ba kung bakit ako payag na hayaan kang sumali? Dahil gusto kitang bugbugin hanggang mamatay sa harap ng lahat, ng legal at maayos. Wuyong, nagbabago ang lahat sa pagdaan ng panahon. Maghintay ka lang hanggang ako ay magtagumpay. Maghintay para umangat ka? Basura. Ikaw na basura, naghihintay ng iyong araw, kainin mo ang tae. Chuchen, ang sinabi ko kanina ay para lang mapigilan si Wuyong. Hindi ko siya pakakasalan. Chinya, maniwala ka sa akin. Mananalo ako ng first place. Pagkatapos, darating ako at pakakasalan ka sa isang marangyang seremonya. Sa lakas mo, ang makabalik ng ligtas ay sapat na. Wala akong hinihinging iba. Ingat. Inay. Pasensya na. Anak, ako ang walang kwentang ina na nagdulot sa iyo ng napakaraming kahihiyan ni hindi man lang kayang protektahan ang mahal mo. Uli lang anak, tandaan, maaari kang matalo ng napakaraming beses sa buhay, pero ang manalo kahit isang beses sa entablado ay sapat na. Inay, huwag kang mag-alala. Sa entablado ng elite competition, mananalo ako ng first place. Gawin ang lahat ng mga humamak sa atin na muling tumingin. Isang anak na lalaki ang umalis ng bahay na determinado na magtagumpay, nanunumpang hindi babalik hanggang sa siya ay maging kilala. Bakit kailangang ilibing sa sariling bayan? May mga luntarang burol saan man para ilibing ang mga buto. Noon dito ko ipinagkatiwala si Chenner sa isang babae. Binigyan ko rin siya ng pocket watch. Walang magandang mangyayari sa inyo, mga mamamatay tao. Ambush! General, napakarami nila. Mauna na kayo. Hindi ganoon kadaling umalis. Ang kapal ng mukha ninyong mga salbahe. Nagtangka kayong patayin ng general. Kung nanatili lang ang gobernador militar sa kanyang mansyon, walang makakapinsala sa kanya. Pero pinilit niyang lumabas para humanap ng kamatayan. Atake. Tigil! Gumagawa ng karahasan sa liwanag ng araw?
Hindi ko inaasahang may makikilalang dalubhasa sa martial arts sa ganitong liblib na lugar. Salamat sa pagligtas mo sa akin, bayani. Turuan ako ng nanay ko mula pagkabata na tumulong sa nangangailangan. Walang anuman matanda. Ingat! Bayani, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Matanda, delikado sa paligid nitong mga nakaraang araw. Ang matalino, hindi humahanap ng panganib. Maaga kang umuwi. Ang anak ko rin ay nawala rito maraming taon na ang nakalipas. Kung nasa tabi ko pa siya, dapat ay kasintanda mo na siya ngayon. Ang tatay ko rin ay iniwan ako noon pa. Matanda, sana'y magkita na kayo agad ng anak mo. Naghihintay sa akin ang nanay ko sa bahay. Paalam. Paalam. Bayani, may nahulog ka. Ito. Ito ang aking pocket watch. Oo, walang pagkakamali. Yung binata kanina, siya kaya... Ito. Ito ang aking pocket watch. Oo, walang pagkakamali. Ang binatang iyon kanina, siya kaya... Ang ibig mong sabihin, ang napakagaling na binatang bayani kanina, siya ang young master? Ang pocket watch na ito ay personal kong pamanang pamilya. Nasa kanya ang relo, kaya malamang siya ang aking nag-iisang anak. Pero hindi natin siya basta-basta maaaring kilalanin. Hindi sapat ang isang palatandaan lamang. Kailangan natin ng pagsusuri ng dugo. Dapat may dugo ng young master sa relong ito. Ayusin agad ang pagsusuri. Ikaw, habulin mo ang binatang iyon at alamin ang kanyang pagkakakilanlan. Opo. Elite competition stage, mananatili ang nanalo, aalis ang natalo. Ang buhay at kamatayan ay sarili ninyong pananagutan. Sino mang manalo ng 10 sunod-sunod na laban ay maaaring marekomenda sa isang military academy. Ang sino mang talunin ng lahat ng iba pang kalahok ay magiging kampeon ng elite competition at makakapagkita sa Daxia Military Governor at maglingkod sa bansa. Ako na? Ako ang magtatanggol sa entablado. Sino mang hindi takot mamatay, sumampa na. Ako. Isang-isa lang. Ikaw, sumampa ka. Hindi. Nagmamadali ako. Ikaw at ikaw. Kayong lahat sumampa. Gusto kong labanan ng 10 ng sabay-sabay. Bakit ang yabang ni Wuyong? Hindi kayabangan, ang lakas niya ang hindi nagpapahintulot sa kanyang maging mahinahon. Ang lehitimong anak ng isang pamilyang martial arts, pambihira ang talento. Ngayon, isang half-step grandmaster, sapat para yurakan ang lahat ng kabataan sa ilalim ng kanyang paa. Ganoon ba? Bakit hindi ganoon? Ano? Basura ka, hindi ka pa rin kumbinsido? Kung may kahit 10% ka lang ng talino ni Wuyong, ayos na ang buhay mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na talino. Sasagutin kita. Ako rin. Huwag kang masyadong mayabang. Talagang tunay na anak ng pamilya Wu, pangunahing talento, hindi matalo sa entablado. Sa lakas niya, hindi lang 10 kalaban para makapasok sa akademyang militar, kundi posible pang matagumpay na ipagtanggol ang entablado. Isang grandmaster ng martial arts, nakakatakot talaga. Wuyong, tinalo ng mag-isa ang 10 kalaban. Maaari ng direktang marekomenda sa akademyang militar. Maaari ka nang bumaba, maghintay hanggang maanunsyo ang lahat ng rekomendasyon sa akademyang militar, saka muling makipaglaban para sa huling entablado. Ang huling mananalo ang magiging kampeon ng elite competition na ito at makakapasok sa mansyon ng gobernador. Wuyong, maaari ka nang umalis sa entablado. Hindi nagmamadali. Hindi pa ako nasisiyahan. Isang akademyang militar lang, nakakabagot. Ngayon, naparito ako para sa kampeonato. Ipaglalaban ko ang entablado na ito. Sino pa ang hindi takot mamatay? Umakyat kayo. Isang grupo ng mga basura walang nangahas na umakyat. Mukhang ang kampeon ng elite competition na ito ay walang duda. Ako! May iba pa ba? May iba pa ba? Sige. Dahil walang nangahas na hamunin si Wuyong, ipinahahayag ko ang kampeon ng elite competition na ito ay... Sandali. Ako.
Gagawin ko. Chu-Chen, bakit ka pa naglakas loob na sumampa dito, basura? Narito ako ngayon upang ibalik sa iyo ang lahat ng paghamak na ibinigay mo sa akin sa loob ng maraming taon. Chu-Chen, nababaliw ka na ba? 10 taon ka na sa martial arts school, hindi ka pa nakatalo ng kahit sino. Naglakas loob ka pang hamunin si Young Master Wu? Chuchen, bumaba ka dyan. Para sa mga martial arts master ang entablado na ito. Ang sumampa dito bilang isang basura ay paghahanap lang ng kahihiyan. Tama, bumaba ka sa entablado? Ipinag-utos ng hukuman na ang sinumang nag-practice ng martial arts ay karapat-dapat na lumahok sa entablado ng elite competition. Anong karapatan mo para paalisin siya? Chinya, salamat. Chuchen, gawin mo lang ang makakaya mo sa laban na ito. Kung magiging mapanganib, walang kahihiyan ang umamin ng pagkatalo. Para sa iyo at kay Ina, gagawin ko talaga ang lahat ng makakaya ko. Tungkol naman sa panganib, wala siyang kakayahan para doon. Suchinya, nasa tabi mo pa rin ang basurang ito? Iwanan mo siya agad! Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Sige, kaya sinasadya mo talagang galitin ako. Ayos, ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang nakakaaliw na bagay. Gusto kong lumagda ng kontrata ng buhay at kamatayan kasama ang maliit na basurang ito. Titiyakin natin ang parehong panalo at talo at buhay at kamatayan. Ano? Kontrata ng buhay at kamatayan. Tama. Gusto mo si Chu-Chen? Papatayin ko siya sa harap mo mismo. Chu-Chen, lagdaan mo ang kontrata ng buhay at kamatayan na ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng paghamak na gusto mo. Chuchen, hindi ka pwedeng lumagda. Hindi mo siya matatalo. Gusto niyang samantalahin ito para patayin ka. Kung hindi ka maglakas loob na lumagda, bumaba ka. Walang kahihiyan ang aminin na isa kang basura. Pagsisisihan mo ito habang buhay kung mawawala ang buhay mo. Chu-Chen, hindi ka ba maglakas loob na lumagda? Kung hindi ka maglakas loob, lumuhod at magmakaawa. Magmakaawa. Kung hindi kita mapatay, wala akong kwenta. Ngayon, ikaw at ako ang magtatakda ng parehong panalo at talo at buhay at kamatayan. Ngayon tayong dalawa ang magpapasya kung sino ang panalo at talo at buhay o kamatayan. Sa wakas, naglakas loob ka rin. Pero itong pagtayo mo ngayon, huling salita mo na yan. Tama na ang salita. Patunayan natin sa gawa. Sige. Mamatay ka! Talagang pinagkadalubhasaan ni Wuyong ang malupit na tigring suntok. Sa suntok na to, kahit si Chu-Chen, tigre kayang patayin. Ang yabang mo kanina, akala ko magaling ka talaga. Sa halip, nagtatago ka lang parang pagong, puro iwas. Tingnan natin kung gaano katagal ka makakaiwas. Puro iwas lang. Sumuko ka na. Hindi ako pumunta para manood ng habulan ng pusa at daga. Ang lalaking ito pumunta lang para mapahiya. Mas magaling pa magtago ang pagong kaysa sa kanya. Iwas! Iwas lang ng iwas. Ngayon, papatayin kita sa harapan mismo ni Su Qingya. Mamatay ka. Huwag. Magaling. Mamatay ka. Inay. Dumating na ang oras. Papangibabawan ko ang lahat. Paano ka naging ganito kalakas? Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Imposible! Nakaabot na siya sa antas ng Grandmaster. Sapat na ang lakas ng isang Grandmaster para talunin ang lahat ng kapantay niya. Hindi ko inakalang nagpapanggap lang pala si Wuyong. Naglakas loob kang magpanggap na mahina sa harap ko? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na tigre. Tigre? Sa harap ko, isa ka lang may sakit na pusa.
Imposible. Ang lakas ni Chu Chen na ito, higit pa sa isang Grandmaster. Hindi ko inakalang nagtatago pala ng tunay na lakas si Chu Chen. Pinagmalupitan at inapi ako ng pamilya Wu at tiniis ko. Ngayon ang araw na babayaran ninyo ang inyong ginawa. Inay, napanalunan ko ang karangalan para sa'yo. Imposible. Paano nagawa ng walang kwentang anak mo na tapakan ng anak ko, isang anak ng tadhana? Ang anak ko ay natalo ng maraming taon. Panahon na para manalo siya. General, hindi ko binigo ang tiwala mo. Nagtagumpay si Xiao Chen. Malapit na siyang maging kampeon. Ginoong punong examiner, pakianunsyo na po ang resulta. Imposible. Paano ako matatalo sa kanya? Inay, nahiya kita. Huwag kang mag-alala, ibabalik ng iyong ina ang iyong dangal. Ang iyong pinagmulan ang magdidikta ng wakas. Kanya kampiyon na sa elite competition na ito ay si Wu Yong. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malinaw na ako ang nanalo. Bakit siya ang kampeon? Malinaw na nanalo ako. Bakit siya ang champion? Napakasimple, kasi wala kang household registration. May nanay ka pero walang tatay. Anak sa labas ka na hindi kumpleto ang rehistro, walang pagkakakilanlan. Kahit manalo ka, walang saysay ang resulta mo. Ang pangalang Chu Chen ay wala sa rehistro ng pamilyang Wu. Maliban na lang kung mahanap mo ang tatay mo at magparehistro sa angkan. Kung hindi ka lang diskwalipikado sa entablado, kakasuhan ka pa. Ang taong walang rehistro ay walang karapatang makipagkompetensya. Mga gwardya, dakpin siya. Sandali. Sir, hindi patas ito. Malinaw na nanalo si Xiao Chen at saka hindi siya walang rehistro. Ang kanyang ama ang kasalukuyang Guardian Military Governor, si Chu Tianlong. Wu Guihua, nababaliw ka ba? Nagsasalita ka ng kalokohan dito at isinasangkot pa ang general? Ang paglakas loob na magsalita ng walang ingat tungkol sa general ay krimeng parusahan ng kamatayan. Gusto mo bang mamatay? Anong krimeng parusahan ng kamatayan? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Nanay, totoo ba ang sinabi mo? Oh. Noon, hinabol ng mga tulisan ang general at ipinagkatiwala kanya sa akin. Inutusan niya akong alagaan ka. Ngayong nagtagumpay ka na, dapat mo nang malaman ang katotohanan. Kalokohan. Ang general ay ang Guardian Military Governor. Ang kanyang katayuan ay napakamataas. Bakit niya ipagkakatiwala ang kanyang anak sa isang babaeng probinsyana tulad mo? Ang pagsasabi ng mga ganyan ay maaaring maging dahilan para mabaril ang buong pamilya mo. Puta, sa tingin ko gusto mong maghiganti sa pamilyang Wu, nagsasalita ng kalokohan dito para isama kami sa kapahamakan mo. Sir, pakitingnan ng mabuti. Wala itong kinalaman sa amin. Huwag kang mag-alala. Siyempre, alam kong wala itong kinalaman sa inyo. Ito ay purong kalokohan lang ng babaeng probinsyanang ito. Hindi alam ang kamatayan. Mga gwardya. Dakpin ang babaeng ito na nagsasalita ng kalokohan at nagtataksil. Nagsusubok ka bang maghimagsik? Handa, apuntar! Handa, apuhin. Malalakas na pana at makapangyarihang crossbow. Sumuko ka agad. Chu Chen, mamamatay ka ngayon. Gaano ka man kalakas mag-isa, hindi ako naniniwalang mapipigilan mo ang mga baril. Tama! Patayin siya! Ang paglaban sa mga opisyal ay lubos na labag sa batas. Ginoo, mag-utos ka na! Barilin sila dito mismo! Huwag! Ginoo, hindi ako nagsinungaling. Si Chu Chen talaga ang anak ng general. Hindi ninyo siya pwedeng saktan. Wu Guihua, matigas pa rin ang ulo. Kung itong basura na ito, ang anak ng general, ako naman ang anak ng Jade Emperor. Eksakto, tumingin ka sa sarili mo sa isang tubig baha. Ano ka, karapat dapat bang mag-alaga ng binatang Ginoo? Tama, paglaban sa mga opisyal, pagpapanggap bilang binatang Ginoo. Mga ito ay hindi mapapatawad na krimeng may parusang kamatayan. Barilin agad ang peking rebelde na ito bilang babala sa iba. Walang sino mang makakasakit sa nanay ko. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan ninyo! Fuego! Lumalaban pa rin? Ito ay pagtataksil. Ipaalam agad kay Battalion Commander Zhang. Ipamobilize ang mga tropa ng guwardiya. Putulin sa piraso ang dalawang taksil na ito. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa binatang Ginoo? Sino ang nangahas humipo sa binatang Panginoon? Ano? Binatang Panginoon?
Ilan ba ang ulo mo at nangahas kang saktan ang binatang Panginoon? Si Chuchen nga ba ang kasalukuyang binatang Panginoon? Hindi, imposible. Paano magiging dugong Maharlika si Chuchen? Talagang imposible. Ang General ng Daxia ay napakatalino at makapangyarihan. Paano siya magkakaroon ng isang walang kwentang tulad ni Chuchen bilang anak? At sino ka, isang matandang biglang sumulpot para sabihing siya ang binatang Panginoon? Ako ang punong tagapagbantay sa tabi ng General. Anong karapatan sa tingin mo ang meron ako? Punong tagapagbantay. Punong tagapagbantay, ikaw ang pinagkakatiwalaang katulong ng General. Kung sinasabi mong si Chuchen ang binatang Panginoon, totoo kaya iyon? Dahil lang sinabi niyang siya ang punong tagapagbantay, naniniwala ka? Eksakto. Walang saysay ang mga salita. Ang punong tagapagbantay ay dapat nasa tabi ng general. Paano ka napadpad sa aming liblib na nayon? Tama. Sinasabi mong ikaw ang punong tagapagbantay. Mayroon ka bang anumang patunay? Kung peke ka, ikaw rin ang dadakpin namin. Alam kong ganyan kayo, mga bulag na tanga. Tingnan mo. Ano ito? Ito, ang gintong selyo ng General. Ikaw nga ang punong tagapagbantay. Narito ang gintong selyo, walang duda. Gintong selyo man o hindi, baka peke rin ang selyong ito. Nakita ko na ang gintong selyong ito dati. Talagang tunay iyan. Kaya ako nga talaga ang binatang Panginoon. Kaya talagang ako ang binata. Oo. Paano ka magsisinungaling ng nanay? Ang General mismo ang nagkatiwala sa'yo sa akin. Tama. Ang punong tagapag-alaga ang dumating para patunayan ito para sa'yo, kaya dapat totoo. Imposible. Tigilan mo ang pangarap. Hindi talaga pwedeng si Chuchen ang binata. Ang punong tagapag-alaga mismo ang nagsabing siya ang binata. Ano ang hindi mo matanggap? Paano kung peke rin ang punong tagapag-alaga? Isang selyong ginto lang, kayang-kaya ko rin gumawa ng peke. Kahit ang selyo ng general ay pwedeng pekehin. May nagpapatunay ba? Tama. Kalimutan mo ang pagpepeke. Paano kung nawala ng totoong punong tagapag-alaga ang selyo? At ikaw naman ang nakakita? Ibig sabihin ba nun, ikaw na ang tunay na punong tagapag-alaga? Sa tingin ko, imposibleng makilala ni Wu Gihua, isang babaeng taga-nayon ang general. Tama, ang bagay na ito ay may kinalaman sa gobernador militar. Mas mabuting maging maingat. Mas mabuting maging maingat. Kung gayon, ano ang mungkahi mo? Naalala ko na. Ang tiyuhin ko ay isang komandante ng batalyon sa ilalim ng komandante ng gwardiya. Nang siya ay ilipat, ang liham ng pagtatalaga ay binasa ng malakas ng punong tagapag-alaga mismo. Kilala niya ang punong tagapag-alaga. Tatawagin ko siya rito para kilalanin ito. Tama anak, kunin mo ang tiyuhin mo para kilalanin siya. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga mangmang na ito na gumamit ng peke para insultuhin ang dangal ng gobernador militar. Sandali. May tanong ako para sa punong tagapag-alaga. Anong tanong? Teka, may tanong ako sa Chief Bodyguard. Ano? Ano yon? Sinasabi mong si Chuchen ang binatang Panginoon. May ebidensya ka ba? Oh, hindi pwedeng salita lang ang basihan mo. Ano ang basihan mo? Basehan, ika mo! Chuchen, kilala mo ba ang pocket watch na ito? Pocket watch ko yan. Nagtaka ako kung saan ko nawala. Kaya pala nakita mo. Ang General ang nakakita ng pocket watch na ito. Oo, noon binigyan ako ng General ng kaparehong pocket watch. Lagi ko itong daladala kasama ni Chuchen. Kaya ikaw nga ang tunay na binatang Panginoon. Pagbati, binatang Panginoon. Pagbati binatang Panginoon! Chief Bodyguard, tumayo ka na. Ako? Ang galing ng pag-arte pero sa kasamaang palad, ang totoo ay hindi mapapalsipika at ang peke ay hindi magiging totoo. Kahit anong sabihin mo, basura ka lang talaga, hindi ang binatang Panginoon. Paulit-ulit mong inaapi ang binatang Panginoon. Gusto mong mabaril? Huwag mo akong takutin. Pagdating ng tito ko, patay kayo. Ganun ba? Pagdating niya, siya rin ay luluhod at magmamakaawa. Ang kapal ng muka. Nagpanggap pa bilang chief bodyguard. Nandito na ako. Patayin mo ako kung kaya mo. Tito, nandito ka na. Ang lalakas ng loob ng mga taong ito. Nagpanggap bilang binatang Panginoon at chief bodyguard. Pakibalatan at bitayin silang lahat. Nagpanggap bilang mga importanteng tao. Talagang sawang-sawa na sa buhay. Jiang Tianping, sinong tinatawag mong sawang-sawa na sa buhay? Jiang Tianping, kanino ka nagsasabing sawang-sawa na sa buhay? Chief bodyguard, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Tiyo, bakit ka lumuluhod sa kanya? Impostor lang yan. Umalis ka na. Bulag ka. Ito ang chief bodyguard. Nung ako'y italaga sa Yun City, ang chief bodyguard mismo ang bumasa ng utos. Baka hindi ko makilala ang sarili kong ina, pero siya, siguradong kilala ko. Nakita mo? Kung totoo ang pagkakakilanlan ng chief bodyguard, totoo rin ang pagkakakilanlan ni Chuchen bilang binata. Imposible, basura lang yan. Inaapi mo pa rin ang binata? Gusto mo talagang mabaril? Sir,
Kung siya nga talaga ang binata, tatanggapin ko. Pero may ebidensya ako na hindi siya. Ebidensya? Anong ebidensya meron ka? Inay, naalala mo ba yung hampas lupang si Jiangsan noong araw? Paano ko makakalimutan? Noon, ginahasa ni Jiangsan si Wu Gihua. Makalipas ang 1 taon, bigla na lang lumitaw si Chu Chen. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ibig sabihin, anak ka ng ina mo at ng hampas lupang si Jiangsan, isang bastardo. Talagang hindi dugong Maharlika. May ganitong bagay ba? Ate, wag mo akong siraan. Siraan? Walang saysay ang salita. Mas mabuting tawagin si Jiangsan dito at harapin siya. Malilinaw ang lahat. Oo, tungkol ito sa tagapagmana ng Maharlika. Mas mabuting maging sigurado. Kunin agad si Jiangsan dito. Opo. Inay, ang hirap ng pinagdaanan mo. Bakit hindi mo sinabi sa anak mo? Kahit mawalan ako ng buhay, ipaghihiganti kita. Lumipas na ang lahat. Ayaw ko nang banggitin at ayaw kitang madamay dahil dito. Kung ako ang ina mo, ayaw ko ring malaman mong may ganoon kang ama. Ikaw, Tama. Gusto mong itago ang pagkakakilanlan niya? Gusto mo siyang makapasok ng palihim? Mula sa anak ng hampas lupa ay maging anak ng general sa isang gabi? Hindi ko ginawa. Si Chu Chen ay talagang ipinagkatiwala sa akin ng general. Wala siyang kinalaman, talagang wala sa hampas lupang si Jiangsan. Wu Gihua, ang isang araw na pagiging mag-asawa ay nagdudulot ng daang araw na pagmamahalan. Ang pagtanggi mo sa akin ay isang bagay, pero ang lakas ng loob mong hindi kilalanin ako ng anak ko? Wu Gihua, isang araw na mag-asawa ay nagdudulot ng daang araw na pagmamahalan. Ang pagtanggi mo sa akin ay isang bagay, pero ang lakas ng loob mong gawing hindi ako kilalanin ng anak ko? tae ka, ang lakas ng loob mong magpakita ng mukha mo? Anak, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong hayaang madumihan ang kamay mo dahil sa kanya. Wu Gihua, may lakas ka bang aminin sa harap ng punong tagapag-alaga at ng lahat na ginahasa ka ni Jiangsan? Tia, kahit ano pa ang mangyari, nanay ko pa rin ang kapatid mo sa dugo. Paano mo nagawang buksan ang napakasakit na sugat na iyon sa harap ng napakaraming tao? Masakit nung kasama mo si Jiangsan, baka naman masaya ka pa nga. Tama, kung wala ako, paano siya magkakaanak ng iyong minamahal na anak? Halika rito ngayon at tawagin mo akong ama. Papatayin kita. Sandali, ano ba ang nangyayari rito? Uulat sa punong tagapag-alaga, nakita naman po ninyo ang lahat. Noon, talagang ginahasa ni Jiangsan si Wu Gihua. Eto si Chu Chen ang bunga noon. Makakapagpatunay din ako, hindi na nakipag-isa pa sa ibang lalaki si Wu Gihua pagkatapos noon, kaya si Chu Chen ay walang iba kundi anak ni Jiangsan. Ito! Magsabi ng totoo. Totoo ba ang sinasabi nila? Inaamin ko. Noon talagang dinaungan ako ni Jiangsan. Pagkatapos noon, nagdadalang tawa ko. Sa loob ng ilang dekada, hindi na ako nakipag-isa sa ibang lalaki. Sa wakas, inamin din. Itong si Chu Chen ay isang anak sa labas. Talagang hindi siya maaaring maging binata. Lumabas na ang katotohanan. Hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng supling. Ako si Jiangsan. Ikaw munting paslit, halika rito agad at lumuhod. Kilalanin mo ang iyong pinagmulan. Kilalanin ang pinagmulan? Baka hindi. Ang batang ito ay nangahas na magpanggap bilang binata. Iyon ay isang krimen na parurusahan ng pagkalipol sa kanyang buong angkan. Hanggang ngayon ba ay may lakas ka pa rin kunin siya? Ikaw na walang hiya. Ang lakas ng loob mong magkaroon ng anak ng isang hampas lupa para magpanggap na binata. Hindi po, Gino. Si Chu Chen po talaga ang binata. Inamin mo lang ang iyong relasyon kay Jiangsan. Oo. Inaamin kong ginahasa ako ni Jiangsan at talagang nagdalang tao ako. Pero nang maglaon ay nawala ko ang batang iyon. Si Chu Chen ay isang batang ampun ko. Ang general mismo ang naglagay sa kanya sa aking mga kamay. Ang general mismo ang naglagay sa kanya sa aking mga kamay. Sabi mo nawala ang bata, kaya nawala na? Hindi ba't dahilan lang yan? Hindi ako gumagawa ng dahilan. Noong wala pang 3 buwan ang tiyan ko, bumalik siya sa akin, gustong pilitin ako. Ang batang iyon ay pinatay ng sarili niyang kamay. Pagkatapos noon, nawalan ako ng kakayahang magkaanak. Maaari itong patunayan ni Dr. Lee mula sa bayan. Pumunta ka sa utos ko at tawagin si Dr. Lee mula sa bayan. Opo! Inay, Ayos lang ang iyong ina, huwag kang mag-alala. Patutunayan ni Dr. Lee ang iyong pagkatao. Pa! Hindi mahalaga kung sino ang tawagin mo. Ang pakikipag-ugnayan mo kay Jiangsan ay isang nang matibay na katotohanan. Tama. Kung hindi mo aminin, ayos lang. Maaari akong humanap ng mga taong magpapatunay. Alam ng lahat ng iyong kapitbahay ang iyong iligal na relasyon kay Jiangsan. subukan mong siraan ulit ang aking ina.
Ano? Ang iyong ina ang walang hiya, nakikiapit sa isang lalaki. Hindi ko ba ito masasabi? Hindi ko ginawa. Kung ginawa mo man o hindi, hindi iyan para sa iyo ang magpasya. Pumunta ka at tawagin ang mga kapitbahay ng pamilya Wu. Dahil ang mag-asawang puta at anak ng putang ito ay ayaw aminin kahit sa harap ng kamatayan. Kailangan kong humanap ng mga taong maglalantad ng kanilang kahiyahiyang mga gawa sa harap ng lahat. Malinis ang aking konsensya. Parehong malinis ang pagkatao ni Xiao Chen. Wuguiwa, walang hiya kang puta. Paano mo nasasabing malinis ang konsensya mo? Maari kaming tumestigo. Kami ang mga kapitbahay ni Wu Gihua. Maaari kaming magpatotoo. Nakipag-ugnayan siya kay Jiang San at nanganak sa anak ng putang iyon na si Chu Chen. Oo, maari kaming lahat magpatotoo. Oo, maari kaming lahat magpatotoo. Pwedeng kainin ng basta-basta ang kanin pero di pwedeng basta-basta ang salita. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ito walang basehan. Ang mga taong ito ay kapitbahay lahat ng ina mo. Sila ang talagang nakakaalam kung sino ang mga nakakasama ng ina mo. Oo, ginoong hepe ng mga gwardya. Maraming tao ang makakapagpatotoo na si Wu Gihua ay may relasyon kay Jiang San. Itong si Chu Chen ay anak sa labas. Ipagtatanggol mo pa ba siya? Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, sabihin mo ang totoo. Si Chu Chen ba ay anak mo o ang binata? Ginoong hepe ng mga gwardya. Ginoong hepe ng mga gwardya, pakitingnan ng mabuti. Si Chu Chen ay talagang ipinagkatiwala sa akin ng general. Ako, si Wu Gihua, ay sumusumpa sa langit na wala akong anak sa gagong iyon. Gago! Noon, hindi lang minsan pumunta sa'yo si Jiang San. Nakita namin lahat yon. At nakita ng lahat na lumalaki ang tiyan mo. Malinaw na anak ni Jiang San ang dinadala mo. Ako ay makakapagpatotoo. Noon si Wu Gihua ay talagang lihim na buntis. Ilang buwan ang lumipas, bigla na lang lumitaw yung si Chu Chen. Tama, ako rin ay makakapagpatotoo. Nang maipagbuntis niya ang anak ni Jiang San, nagtago siya sa lahat. Tiyak na nagtago siya para manganak. Ngayon, gusto ng putang ito na gamitin ang anak ng isang gago para magpanggap na siya ang binata. Talagang napakapal ng muka. Narinig mo na ang lahat. Ano pa ang masasabi mo? Tulad ng sinabi ko, nagkaanak nga ako kay Jiang San, pero namatay sa sinapupunan ang batang iyon. Ang mga buwan na nawala ako ay hindi para manganak, kundi para magpahinga sa isang klinika ng ilang buwan. Si Dr. Lee ang makakapagpatotoo. Ganun ba? Sabi mo si Dr. Lee ang makakapagpatotoo. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Sa palagay ko, nagdadahilan ka lang. Narito ako. Ako ay makakapagpatotoo para kay Ginang Wu. Sabi mo'y nagpapatotoo ka. Sino ang nakakaalam kung binayaran ka ng babaeng ito para magsinungaling? Eksakto. Sa ugali ni Wu Gihua, baka naman may relasyon pa ito sa matandang ito. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ilang dekada na akong nagpa-practice ng medisina. Kung magsasabi ako ng kahit isang kasinungalingan, handa akong magdusa sa ilalim ng langit. Ngunit kayong mga tao rito, walang habas na naninira kay Ginang Wu. Nangangahas ba kayong manumpa ng katulad na sumpa? Sinasabi ko lang ang nakita ko. Paano naging paninirang puri iyon? Nakakita ng walang ebidensya at nangangahas pang manghula ng walang basehan. Pakiusap Dr. Lee, magpatotoo ka para sa akin. Ako ay nagpapatotoo na si Ginang Wu ay dinaluhan ng gagot si Jiang San. Hindi lang ito naging dahilan ng kanyang pagkalaglag, kundi naging permanente na rin ang kanyang pagkabaog. Ito ang reseta na aking isinulat 20 taon na ang nakalipas. Kung may kahit katiting na kasinungalingan dito, handa akong mamatay. Kaya, ikaw gago, sira mo ang buong buhay ng aking ina. Ngayon, babayaran mo ito ng iyong dugo. Sige. Paaring peke ito. Peke? Ang papel ng medical record na ito ay maliwanag na mula pa noong 20 taon na ang nakalilipas. Maaari ba niyang hulaan ang mga pangyayari ngayon 20 taon na ang nakaraan at isulat ng maaga ang isang peking record? Inay, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang iyong pinagdaanan. Ayos lang, lahat ay nasa nakaraan na. Hindi. Nagtiis ka ng hirap at pinalaki ang binata. Ikaw ang tagapagligtas ng general. Ngunit ginanyan ka ng mga gagong ito hanggang sa mawala pa ang iyong kakayahang magkaanak. Mga guwardiya, dalhin si Jiang San at kaponin. At ang mga tsismosang ito, silang lahat, dalhin at putulin ang kanilang mga dila. Huwag. Huwag. Hindi. Awa! Awa. Tumigil ka. Salamat. Salamat sa iyong awa. Binata, gusto mo siyang palayain? Ako mismo ang maghihiganti para sa aking ina. Noon, si Wu Suehua ang nagsabi sa akin na apihin si Wu Gihua.
Binigyan pa niya ako ng 3 tael na pilak at sinabing sirain ang buhay ni Wu Gihua. Ano? Ikaw, huwag kang mangagat ng basta-basta. Anong kinalaman ko dyan? Ang lahat ng ito ay pagtutuos ang lahat sa inyong pamilyang Wu. Kung magsasabi ng isang salita ang binata, lilipulin ko ang buong pamilyang Wu. Kahit na hindi siya anak ni Jiangsan, bakit ka siguradong sigurado na siya ang binata? Baka naman isa lang siyang batang pinulot ni Wu Gihua sa tabi ng daan. Eksakto. Ano ang nagpapatunay na siya ang binata? Sarili niya lang bang salita? Kung walang saysay ang salita, paano naman itong pamaypay na relo ng general? May nahulog nga si Chu Chen na pamaypay na relong kapareho ng sa general. Suot ko na itong pamaypay na relo mula pagkabata. Nang ipagkatiwala sa akin ni General si Chu Chen, personal niyang ibinigay sa akin ang relong ito. Sa pamamagitan nito, mapapatunayan natin ang pagkakakilanlan ni Chu Chen. Kalokohan. Pwede ko ring sabihing akin yan. Baka ninakaw lang ni Chu Chen yan. Walang patunay ang isang bagay. Eksakto. Ang pamaypay na relo sa isang tao ay hindi patunay na pag-aari niya yon. Hindi nakikilala ng patay na bagay ang may-ari nito. Sadyang ayaw mong umintindi. Tama na. Sinasabi lang namin ang totoo. Sabi mo ikaw ang binata, sa'yo ang relong ito. Tawagin mo. Tingnan natin kung sasagot. Kung hindi mapatunayan ng pamaypay na relo, paano naman ang pagsusuri ng dugo? Pagsusuri ng dugo? Tama, nakapaghanda na ang general. Isinasagawa na ng doktor ng pamilya ang pagsusuri ng dugo. Kung si Chu Chen nga ang binata o hindi, malalaman ninyo kaagad. Malalaman mo rin kung si Chu Chen nga ang binata o hindi. Ano? Narito rin ang general? Sa loob ng 3 minuto, nasa kamay ko na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Kapag lumabas na ang resulta, ako mismo ang maniningil sa inyo. Buisit. Hindi ako naniniwalang si Chu Chen na walang kwenta ang tunay na binata. Mas magaling si Chu Chen sa'yo ng 100 beses. Anong karapatan mong pagdudahan siya? Kahit gaano pa siya kagaling, bastos pa rin siya. Tapos na ang oras. Nasa kamay ko na ngayon ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Anak, huwag kang matakot. Inay, kahit ano ang maging resulta, ako pa rin ang anak mo. Babawi ako sa kabutihang ipinakita mo sa pagpapalaki sa akin. Ang pagpapalaki sa iyo ng maayos at hindi pagbibigo sa tiwala ng general, sapat na iyon para sa akin. Narito na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Kung magkukumpisal ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, pagkatapos kong ipahayag ang tunay na pagkatao ni Chu Chen, buong angkan ng Wu ay paputukan. At ang mga humamak sa binata, pugutan ng ulo. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako maaaring galawin. Ako ay isang battalion commander na direktang nasa ilalim ng garrison commander. Ang nasa likuran ko ay ang garrison commander mismo. Ang dahilan kung bakit ko pinigilan si Chu Chen, hindi ang binata ay dahil binigyan ako ng pamilyang Wu ng pilak. Kung alam ko lang ang tunay na pagkatao ng binata, kahit 10 buhay ang ibigay sa akin, hindi ko siya magagalang. Kung hindi ako ang binata, kundi isang ordinaryong tao lang, pwede mo akong apihin ng basta-basta? Hindi alintana kung si Chu Chen ang binata o hindi. Ang ginawa mo ngayon ay karapat-dapat sa pagbaril. Mga guwardiya, dalhin niyo siya. Binata, hindi po. Binata, kahabagan niyo po ako. Binata, kahabagan niyo po ako. Binata, kahabagan niyo po ako. Kahit anong mangyari, hindi ako naniniwalang ang walang kwentang si Chu Chen ay may dugong Maharlika. Yamang harap-harapan ka ng mamamatay at hindi mo pa rin ito natatanto. Kaya't ibuka mong mabuti ang iyong mga asong mata at tingnang mabuti. Ang tunay na pagkatao ni Chu Chen ay... Ang tunay na pagkatao ni Chu Chen ay... Kailangan pang patunayan. Ano ba ang nangyayari? Punong tagapagbantay, ito ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Ang dugo mo sa relo ay nahaluan ng dugo ng mamamatay tao. Kailangan itong paghiwalayin. Aabutin ng kahit 2 oras para i-extract at patunayan. Ang aktwal na resulta ng pagsusuri ng dugo ay kailangang maghintay pa ng 1 oras. Akala ko na. Alam ko na. Yung basurang si Chu Chen na yon, hindi talaga siya ang binata. Basura siya mula ng isilang. Wala siyang ganong swerte. Sa tingin ko, magkamukha sila ni Wu Gihua. Sa palagay ko, isa lang siyang batang pinulot sa tabi ng kalsada, sinusubukang samantalahin ang pagkakataong ito para makisabit sa malaking puno ng military governor. Pwede mo akong pagbintangan, pero hindi si Chu Chen.
Ang general mismo ang nagkatiwala sa kanya sa akin. Siya talaga ang binata. Pero nandito na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Hindi siya ang binata. Walang kwenta ang dugo niya. Maghintay lang tayo ng isang oras pa. Wala pang resulta. Anong karapatan mo para magduda? Ang pagsusuri ng dugo ay napakasimple. Kung sariwang dugo kayang gawin sa loob ng 15 minuto, anong klaseng pagsusuri ng dugo ang nangangailangan ng isang oras? Napakahirap ba? Nang atakihin ang general, ipinagtanggol ko siya sa mga mamamatay tao. Ang dugo ng ibang tao ay pumunta sa relo. Mahirap itong paghiwalayin, kaya nga aabutin ng isang oras. Oo, tama. Katawa-tawa. Ang general ay ang Guardian Military Governor, napakamataas ang katayuan. Bakit siya pupunta sa liblib na lugar na ito at maaatake ng mga mamamatay tao? Nagmamadali ang general na hanapin ang kanyang anak at personal na lumabas. Na-ambush siya. Ano ang problema doon? Punong tagapagbantay. Hindi na kailangang magpaliwanag sa kanila. Maghintay na lang tayo sa resulta. Oh, Hindi na kailangang maghintay. Wala talagang pagsusuri ng dugo. Punong tagapagbantay, ikaw ba ay nagtaksil sa general? Punong bantay, naglakas loob kang magtaksil sa general? Jiang Tianpeng, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, nasa bundok tayo ang general ngayon para sa isang seremonya at hindi siya pupunta sa Yunzhou. Hindi siya pupunta rito para sa pagsusuri ng dugo. Kasinungalingan lang iyon na pinakawalan matapos atakihin ng general para maiwasan ang karagdagang panganib. Tama na. Sa tingin ko, gumagawa ka lang ng kwento. Ikaw, ang punong bantay, malamang ay nakipagsabuatan kay Chu Chen at sa kanyang ina. Balak mong magpanggap bilang binata, lokohin ang general at agawin ang kapangyarihan. Tigilan mo ang kakabulahan mo. Kabulahan, sa tingin ko, tama ang pagsusuri ng pamangkin ko. Bilang punong bantay, hindi mo man lang alam kung nasaan ang general. Pero paulit-ulit mong ipinagtatanggol ang walang kwentang ito na hindi naman natin kilala. Kung hindi yan pagsasabuatan, ano pa? Ang sabi ko, maghintay pa ng kaunti, maghintay pa ng isang oras. Kapag lumabas na ang tunay na resulta ng pagsusuri ng dugo, personal na kukunin ng general ang binata. Punong bantay, talaga bang personal na darating ang general? Oo, 20 taon ka nang hinahanap ng general. Pero dahil napakahalaga ng pagkakakilanlan ng binata, hindi sapat kahit ang isang relo. Kailangan ang pagsusuri ng dugo para maibalik ka ng wasto sa mansyon ng gobernador. Tama na. Ayon sa tiyuhin ko, nasa bundok tayo ang general para sa isang seremonya. Paano siya pupunta sa Yun City para hanapin itong walang kwenta? Sa tingin ko, nagpapalipas ka lang ng oras. Tama na. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Ang pagpapanggap bilang general ay isang krimeng may parusang kamatayan. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong lalala ang kasalanan ninyo. Para sa akin, mas mabuting lumuhod na kayo ngayon at humingi ng tawad. Si Xiao Chen ang kasalukuyang binata. Paano siya luluhod sa'yo? Oh? Adik ka na ba sa pagpapanggap bilang binata? Hindi maaaring magkamali ang balita mula sa komandante ng himpilan mismo. Chu Chen, lumuhod ka na ngayon at aminin ang pagkakamali mo. O kaya, babaliin ko ang mga binti mo at pipilitin kitang lumuhod. Ikaw ang bahala. Hindi pwede. Wala akong interes sa posisyon ng binata. Pero naniniwala akong hindi nagsinungaling sa akin ang aking ina. Kung ikaw mismo ang humihingi ng kamatayan, huwag mong sisihin ako. Tiyo, itong mga taksil na ito, patayin muna natin. Saka na mag-ulat. Sige, mga gwardya, arestuhin silang lahat. Ako ang punong bantay. Sinong may lakas ng loob na gumawa ng kalokohan? Arestehin silang lahat. Ako ang punong bantay. Sino ang may lakas ng loob na magpakapuso? Umatras kayo. Punong bantay, desidido kang makipagsabuatan sa impostor na ito. Sabi ko, maghintay pa ng isang oras. Malalaman kung si Chu Chen nga ang binata o hindi. Tigilan mo ang pagpapanggap. Simula pa lang, peke na ang blood test. Wala naman talaga sa Yun City ang general. Kahit maghintay tayo ng 100 taon, impostor pa rin siya. Kung ipipilit mong protektahan siya, gamit ang iyong posisyon bilang punong bantay, hindi ka ba natatakot na patawan ka rin ng general ng parusang kamatayan kapag nalaman niya? Kung may mananagot man, ang general ang magpapasya. Hindi ito desisyon ng mga karaniwang tao at hindi rin sa iyo, isang commander ng batalyon. Sa ranggo, mas mataas ka sa akin. Pero kahit ano pa, aso ka lang sa tabi ng military governor. At ako ay isang commander ng batalyon na namamahala sa ilang batalyon. Para supilin ako, ikaw, hindi ka karapat-dapat. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi mo ako masusupil, lalo na ang commander ng garrison. Siya ang Daxia Military Governor, ang sariling kapatid ng general. Kahit siya pa ang sariling kapatid ng general, hindi siya pwedeng basta-basta manakit sa binata. Kung siya nga talaga ang binata, syempre hindi pwedeng galawin. Pero peke siya. Ang pagpatay sa kanya ay pagpatay sa isang peke. Tama, mga guwardya, iulat ninyo sa commander ng garrison na may nagpapanggap na binata dito. Nakikipagsabwatan ang punong bantay. Hilingin ninyong ipapatay niya ang mga impostor na ito. Walang makakagalaw sa binata ng walang utos ng general.
Ang buong Yun City ay sakop ng commander ng garrison, isang simpleng punong bantay na tulad mo ang may lakas ng loob na sumuway sa kanya. Nag-utos ang commander ng garrison. Ang sinumang magpapanggap bilang kasalukuyang binata ay magkakasala ng krimeng kapital at ipapatay ng walang awa. Nag-utos ang garrison commander. Ang sinumang magpapanggap sa kasalukuyang binata ay magkakasala ng krimeng kapital at papatawan ng kamatayan ng walang awa. Special na envoy, hindi mo siya pwedeng hawakan. Nagsasagawa ng pagsusuri ng dugo ang general. Kapag lumabas na ang resulta, personal na ibabalik ng general ang binata sa tirahan. Kalokohan. Ngayon lang inanunsyo ng general na nasa Mount Tai siya para magsagawa ng sakripisyo. Paano siya makakapunta sa Yun City para sa pagsusuri ng dugo? Sa tingin ko, gusto mo lang makipagsabwatan sa impostor na ito para sa ilang nakatagong motibo. Kung ako man ay impostor o hindi, dapat ang general ang magpasya, hindi ikaw. Sa likod ko ay ang garrison commander. Siya ang namamahala sa buong Yun City. Ang pagpatay sa impostor na tulad mo ay isang salita lang. Ako ang punong bodyguard, ang pinagkakatiwalaang katulong ng general. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Ikaw ay ika-4 na ranggo lamang na opisyal, samantalang ako ay pangalawang ranggo na opisyal sa hangganan. Bukod pa riyan, aso ka lang sa tabi ng general. At ako ang kanang kamay ng garrison commander. Kung mangahas kang humadlang muli, papatayin din kita. Nag-utos ang garrison commander, patayin ang impostor na ito. Ang sino mang mangahas humadlang ay sasampahan ng parehong kasalanan. Si Chu Chen talaga ang binata. Pakiusap, huwag kang kumilos. Humahadlang ka pa rin? Patayin muna ang babaeng taga-nayon, tapos patayin ang impostor. Kung mangahas kang hawakan ng nanay ko, kailangan mong daanan muna ako. Anong lakas ng loob mo? Naghihimagsik ka ba? Ang batang ito, dahil sa galing sa martial arts, hindi na niya iginalang ang special envoy. Gaano man siya kalakas mag-isa, anong magagawa niya? Ang Special Envoy ang numero 1 master sa Yun City, nasa maalamat na antas ng isang Grandmaster. Matagal na akong hindi kumikilos, pero ngayon may naglakas loob na magpanggap bilang Young Master at hamunin ang autoridad ng Governor's Mansion. Kaya hindi ako mag-aatubiling kumilos at durugin ang langgam na ito. Junior Grandmaster o Grandmaster? Walang may hawak sa pamilya ko. Sinasabing ang lakas ng isang Grandmaster ay kayang pasukuin ang mga dragon at tigre at ang isang suntok ay may milyong jin na lakas. Ang pagpatay ng tao ay parang pag-apak lang sa langgam, nakakatakot talaga. Kahit na ikaw, Chu Chen, ay may konting kasanayan sa kanyang mga mata, isa ka lang mas malaking langgam. Chu Chen, huwag kang makipaglaban. Mamamatay ka. Hindi lang siya mamamatay siya ng napakasakit. Special Envoy, nakikiusap ako. Patawarin mo ang buhay ni Chu Chen. Kahit na hindi siya ang Young Master, hindi niya sinasadya ang pagpapanggap. Suchinya, ang batang ito ay naglalakad patungo sa kamatayan at ikaw ay nangangahas pang ipagmakaawa siya. Sino pa ang nangangahas na protektahan ang impostor na ito? Parehong kasalanan ang ipapataw. Nawawala na ba sa isip mo, Dalagita? Kung mamamatay si Chu Chen, hayaan mo siyang mamatay. Bakit mo idadamay ang sarili mo? Chinya, ito ay sarili kong usapin. Mabuhay man o mamatay, ako lang ang may pananagutan. Umalis ka na. Chu Chen, sinabi ko, sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Pinili kita, kaya susunod ako sa iyo sa buhay at kamatayan. Chinya, dahil handa kang sumunod sa akin sa buhay at kamatayan, handa rin akong isugod ang buhay ko para protektahan ka. Chu Chen, sa ngayon para kang isang larawang luwad na tumatawid sa ilog, hirap na hirap ka na nga sa sarili mo, wala kang maililigtas. Sino pa ang gustong protektahan ng impostor na ito? Humayo kayo, papatayin ko kayong lahat ng sabay-sabay. Kung mangahas kang hawakan ng aking pamilya, kailangan mong daanan muna ako. Xiao Chen, huwag kang padalos-dalos. Hindi ngayon ang oras para makipaglaban. Inay, hindi naman gusto kong makipaglaban. Kaya lang, wala silang iniwan sa atin na paraan para mabuhay. Chu Chen, huwag kang magmadali. Mag-iisip ako ng paraan para makabili ng karagdagang oras. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng dugo, tiyak na darating ng personal ang general. Xiao Chen, makinig ka sa iyong ina at huwag kang makipaglaban. Kung ikaw ay nasa panganib, tunay ngang nabigo ko ang general. Inay, nagtiis ka ng hirap at pinalaki mo ako ng ilang dekada. At ngayon, gusto nilang pilitin tayong mamatay. Bilang iyong anak, kung hindi ako kikilos at gagamitin ang aking mga kamao para makamit ang respeto, kung gayon ay nabibigo kita. Tama na ang usapan. Kung luluhod ka ngayon, baka maawa pa ako sa iyong kahabag-habag na buhay. Kung mangahas kang lumaban, puputulin ka ng libu-libong piraso. Chu Chen, naririnig mo ba? Ito lamang ang paraan para mabuhay ka at ang iyong ina. Sino ka ba para guluhin ang espesyal na envoydor?
Talagang sobra-sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. Imposible. Wala akong nagawang krimen, kaya hindi ako kailanman susuko. Limitado ang aking pasensya. Kung hindi ka luluhod ngayon, ito ang magiging kapalaran mo. Gaya ng inaasahan sa isang Grand Maestro, ang sipang iyon ay may dibababa sa 1,000 June ng lakas. Kung tumama iyon kay Chu Chen, malamang nadurugin siya ng parang pulp sa lugar. Lumuhod ka at aminin mo ang iyong kasalanan ngayon. Lumuhod! 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 Nakikiusap ako, huwag ninyong saktan si Chu Chen. Handang-handang ako na lumuhod at tanggapin ang lahat ng sisi. Inay, Hindi sapat ang pagluhod. Dapat kang magkautaw para magbayad sala. Una, 100 kautaw. ikaw. Inay, huwag kang luluhod. Tumayo ka agad. Chu Chen, hindi mo siya kaya. Kailangan kong magbigay ng oras para sa'yo. Maliit na kahihiyan lang ito. Hindi pa rin sapat ang pagluhod. Iminumungkahi kong gumapang siya sa pagitan ng mga hita ng lahat. Parang aso. Sa kapalang pag-iisipan ng espesyal na envoy kung ipagkakaloob ang buhay niyang parang aso. Ikaw. Hindi masama ang mungkahing yan. Nasisiyahan nga akong manood ng palabas na paggapang sa butas ng aso. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung gusto mo akong patayin, depende yan kung kaya mo. May daan patungong langit, di mo tinahak. Impyerno'y walang pintuan, ikaw pa ang kumatok. Dahil di mo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa'yo, ipapadala ko kayong mag-ina sa kabilang buhay. Suntok na pumapatay ng dragon, sumusupil ng tiger. Tumayo ka. Ang lalaking ito, gamit ang nag-iisang teknikang ito ng suntok ay nakapatay na ng 10 overseas masters. 10 grandmaster, di kinaya ang isang suntok niya. Gaano man siya kalakas para sa inay ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Imposible. Isang suntok lang, namatay agad ang isang Grandmaster? Naging War God na ba siya? Hindi ko inasahang naabot na ni Chu Chen ang War God realm. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa inay ko. Nang api ka sa inay ko, kahit na ang Garrison Commander, kahit na ang Jade Emperor mismo, hindi yun papayagan. Pakawala ng espesyal na envoy o papatayin ko siya ngayon. Umatras ka. Bata, nangahas kang humawak sa akin, papabalatan kita ng buhay at puputulin ang mga paa at kamay. Malapit nang lumabas ang resulta ng blood test. Darating mismo ang general pagkatapos. Huwag kang magpadalos-dalos. Harap-harapan ng mamamatay, nagsasalita pa ng kung ano-ano. Malinaw na nasa Mount Tai ang general. Paano siya makakapunta sa Yon City? Kung magsasalita ka pa, papatayin din kita. Eksakto. Umaasa sa general para iligtas siya? Parang umaasa ka na lang nalilitaw ang Jade Emperor. Tapos na ang oras. Kumusta na ang resulta ng blood test? Uulat sa general, kakahiwalay lang ng dugo. Aabutin pa ng 10 minuto para sa eksaktong resulta. Ano, 10 minuto pa? Hayaan mo na, naghintay ako ng 20 taon. Makakahintay pa ako nitong huling 10 minuto. Magkakaroon ng resulta sa loob ng 10 minuto. Pakawalan mo ang nanay ko. Pakawalan ang matanda. Sige. Basta't maputol mo ng sunod-sunuran ang iyong mga tendon at gumapang sa harap ko na parang aso, pakakawalan ko ang matanda. Hindi pwede. Ikaw ang binata. Paano ka magtitiis ng ganitong kahihiyan? Kung hindi ko ito gagawin, sasaktan niya ang nanay ko. Limitado ang pasensya ko. Magbibilang lang ako hanggang 3. Magdudulog ka o mamamatay ang nanay mo. 3. Sabi ko pakawalan mo ang nanay ko. 2. Tigil. 1. Sandali, handa akong putulin ang sarili kong litid. Pakawalan mo ang nanay ko. Paber. Bilisan mo. Isang hakbang lang ang pagkaantala, patay na ang nanay mo. Huwag. Chu Chen, huwag! Ikaw ang binata ng Daxia. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang dumanas ng kanilang paghamak. Inay. Gusto mong mamatay? Di ganun kadali. Tigil. Luhod, putuli mo ang sarili mong litid o mamamatay siya. Sige, luluhod ako. Nakaluhod na ako. Huwag kang luluhod! Inay ang nagpalaki sa akin. Ako, si Chu Chen, ay gagantihan ang kabutihang iyon ng aking buhay. Kahit lumuhod ako at magputol ng sariling litid, ano naman? Lumuhod ka na! Luhod? Huwag, muntik na niyang kagatin ang dila niya at magpakamatay. Inay. Chu Chen, tandaan mo, ikaw ang anak ng gobernador militar ang binata ng Daxia. Sa mundong ito, walang sino man ang makapagpaluhod sa iyo. Inay.
Mamatay ka. Tigil. Malapit nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Ang general mismo ang darating pagkatapos. Huwag ninyong sasaktan ang binata. Hindi naman talaga siya ang binata. Kahit 100 beses mo siyang subukan, hindi magbabago iyon. Espesyal na sugo, kumilos ka na agad. Putulin ang ulo ng impostor na ito bilang babala. Mga walang kwentang ito ay nangahas na magpanggap bilang binata at manghamak sa gobernador militar. Talagang puputulin ko ang kanyang ulo. Mga gwardiya, dalhin ninyo agad ang impostor na ito sa lugar ng pagbitay at pugutan ng ulo ngayon din. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Si Chuchen ang binata. Mabuti. Chen, anak, natagpuan na rin kita. Ipadala ang aking utos. Pumunta ka agad sa elite competition. Ako mismo ang maghahatid sa binata pa uwi. Espesyal na envoy, humihingi ako ng awa. Si Chuchen talaga ang young master. Kapag pinugutan mo siya, ang general, siguradong hindi ka palalampasin ng general. Harapin ang kamatayan at matigas pa ang salita. Nangangahas pang banggitin ang espesyal na envoy. Mamatay ka. Ina, kapag sinaktan mo kahit isang hibla ng buhok ng aking ina, pagpuputol-putol ko ang katawan mo. Mas dapat kang mag-alala sa sarili mo. Nangangahas kang mag-impersonate ng young master, pagpuputol-putol ko ang katawan mo una. Sandali. Sandali, ang resulta ng blood test ay lumabas na. Ang general ay dapat napaparating ngayon. Espesyal na envoy, maghintay ka pa ng konti. Nagbabadya ka pa ng nonsense sa ganitong pagkakataon. Kapag patuloy kang magbababadya, ituturing kita bilang accomplice at pugutan din. Kung ako ang young master o hindi, dapat pagdating ng general ang magdedesisyon. Wala kang karapatan pumugot ng kahit sino. Ang garrison commander ang batas sa Yon City. Kapag wala ang general, siya ang may huling salita sa lahat ng bagay tungkol sa Yon City. Ang general ay nasa Yun City ngayon at dumating siya particular para sa Chuchen. Kung si Chuchen ang young master o hindi, dapat hintayin ang pagdating ng general at hayaan siyang magdedesisyon mismo. Walang paraan na ang batang ito ang young master. Pugutan siya una ay siguradong tamang hakbang. Tama, kahit talaga nasa Yon City ang general, papatay lang ako ng impostor para sa kanya. Siya ay magiging masaya lamang. Bakit hindi mo pa siya kinuha? Sandali. Naghanap ng kamatayan. Naguulat sa Chief Bodyguard ang resulta ng blood test ay lumabas. Mabilis. Si Chuchen ang young master. Kahit sino mang nangangahas hawakan ng young master ay babaril sa lugar. Punong tagapagbantay. Hinagis mo lang ng basta-basta ang isang pirasong papel at naglakas loob kang sabihin na si Chuchen ang binata. Sino ang nakakaalam kung totoo o peke ang resulta sa papel na ito? Ikaw. Isang maliit na pirasong papel. Maaari mong isulat ito at ako rin. Ang bagay na ito ay walang halaga bilang ebidensya. Punong tagapagbantay, malinaw na sinusubukan nilang ipahamak ako. Ako man ang binata o hindi, gusto nila akong patayin. Chuchen, huwag mo na akong paglaruan. Alam ng lahat na ipinanganak ka kay Wu Gihua. Alam ng buong Wu family village. Ngayon, naglakas loob kang magpanggap na ikaw ang binata. Natural, ilalantad kita. Ngunit wala kang ebidensya na si Chuchen ay hindi ang binata. Paminsala at maling paratang lamang. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mo? Ang usapin ni Chuchen ay may kinalaman sa binata. Dapat maghintay ang lahat hanggang dumating ang general. Bukod pa rito, naisulat na ang sulat kamay na utos ng general. Si Chuchen ang binata. Hahampasin mo pa rin? Dahil lang sinasabi mo na ito ay sulat ng general mismo, ganoon na ba? Walang saysayang mga salita, maliban kung magpakita ka ng tunay na ebidensya para patunayan ito. Tama, kung ang pirasong papel na ito ay talagang sulat ng general mismo, maniniwala ako sa sinasabi nito. Maniniwala na siya, si Chuchen, ay talagang ang binata. Ang pagpapatunay sa pagiging tunay ng papel ay simple. Kumuha lang ng isang utos militar na sulat ng general mismo at ihambing ang sulat kamay. Hindi ba sapat yon? Makatwiran, naglakas loob ka bang magpakita ng utos militar para sa paghahambing ng sulat kamay? Walang problema. Kung totoo ang papel na ito, personal akong pupunta at aamin ng aking kasalanan. Kung ang papel na ito ay peke na gawa mo, punong tagapagbantay, ano naman? Kung mapatunayan na ako ang gumawa ng peking utos militar, maaari mong kunin ang aking ulo. Inaantay ko lang na sabihin mo yan. Mabut. Nasa akin ang utos militar mula sa general. Ito ang sulat ng pagtatalaga ko noong ilipat ako sa lungsod yun. Ang utos militar na ito ay personal na binasa ng malakas ng punong tagapag-alaga. Kunin mo ang utos militar. Tingnan natin kung magkapareho ang sulat kamay sa papel na ito at sa utos militar. Paano kung hindi? Kung hindi, pwede mong kunin ang ulo ko. Punong tagapag-alaga, malapit ka sa general. Hindi mo kailangang isugal ang sarili mo para sa akin. Dahil ikaw ang tunay na binata ang paborito ng general. Kahit mawala ang buhay ko, ipagtatanggol kita. Sige, dalhin ang utos militar. Ngayon personal kong ilalantad ang kasalanan ng punong tagapag-alaga sa pagpapanggap na nagpadala ng utos militar.
Sige, kinatawan. Kukunin ko na ang utos militar para sa paghahambing ng sulat kamay. Xiao Chen, Inay, ano man ang kahihinatnan ni pagtatanggol kita. Chuchen, wala kang mapoprotektahan ngayon kapag dinala ng tiyuhin ko ang utos militar at ikumpara ang sulat kamay. Patitiyak na ikaw ang punong tagapag-alaga ay nagpanggap na nagpadala ng utos militar. Ang pagpapanggap na nagpadala ng utos militar ay isang krimeng may parusang kamatayan. Pagkatapos, papatayin ko kayong dalawa ng magkasama. Hindi pa alam kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Nadala ko na ang utos militar. Kinatawan. Ito! Imposible ito. Punong tagapag-alaga, ano ang resulta? Ang sulat sa papel na ito at sa utos militar ay magkaiba. Ano? Siyempre magkaiba. Ang utos militar ay tunay. Ang papel sa kamay mo ay peke. Siyempre peke ito. Para sa napakahalagang bagay tulad ng pagsusuri ng dugo para mahanap ang binata, ang general ay siguradong magpapadala ng utos militar. Hindi lang basta magsusulat ng maliit na note. Ang isip ng general ay nababahala ngayon at hindi ito ang mansyon ng governor. Walang seal. Paano siya magsusulat ng utos militar? Kahit anong pagtatalo mo, ang sulat ay iba sa utos militar. Ito lang ay nagpapatunay na ikaw, matandang aso, ay nagpeke ng mga utos militar. Mabuti. Ikaw ang punong tagapag-alaga ng general, pero nagpeke ka ng utos militar. Ang kasalanan mo ay mas malaki. Mga gwardiya, dakpin siya. Sandali. Posible bang ang general ay napakasaya sa paghahanap ng anak niya na nagkamali sa sulat? Tama. Ang sulat sa papel na hindi pareho ay hindi nagpapatunay ng kahit ano. Kailangan maghintay na dumating ang general mismo para malaman kung siya ang sumulat ng papel. Matigas pa ang usapan at nagpapalipas ng oras kahit nasa bingit ng kamatayan. Tama ang Wu Gihua. Ang isip ng general ay nababahala ngayon. Normal lang na ang sulat niya ay hindi maingat. Hindi kami mga profesional na eksperto sa sulat. Ang paghusga sa mata ay madaling magkamali. Gusto mo talaga akong patayin? Posible bang ikaw ay natatakot na mahanap ng general ang binata? Ito ba ay sarili mong ideya o ng garrison commander? Bastos Kai, ano ang sinasabi mo? Siyempre, ang garrison commander ay umaasang mahanap ng general ang binata para maipagpatuloy niya ang dakilang gawain sa hinaharap. Pero sino ka? Kung ang garrison commander ay umaasa rin na mahanap ng general ang binata, dapat mong ikumpara ang sulat ng maayos. Hindi lang basta tingnan at agad sabihin na tunay o peke. Tama. Gumagamit kami ng mata. Posible ang pagkakamali. Sa paghingi lang ng profesional na tagapag-verify ng sulat ay sigurado. Hinihiling ang isang profesional na tagasuri ng sulat kamay? Sa palagay ko, hindi ito kailangan. Ang pagpapatunay sa pagkakakilanlan ng binata ay isang usapin ng pambansang kahalagahan. Ang isang karaniwang tao ay nangahas na magsabing hindi kailangan? Sinusubukan mo bang maghimagsik? Chuchen, tumigil kang ang tumahol dito. Wu Yong, mas mabuting mag-ingat ka. Kung si Chuchen ang binata, hindi ka ba natatakot na ang general ay magtutuos sa iyong mga kilos kanina? Ikaw! Walang paraan na siya ang binata. Mayroon akong personal na sulat mula sa general. Malinaw na sinasabi nito na si Chuchen ay napapatunayan sa general at kinumpirmang siya mismo ang binata. Kung hindi ka naniniwala na ito ay isinulat ng sariling kamay ng general, maaari kang humiling ng isang profesional na tagasuri ng sulat kamay upang suriin ito. Sa palagay ko, ikaw ay may kasalanan lamang. Nangahas na hadlangan ang pagkilala ng general sa kanyang anak. Ang krimen na ito, kahit na ikaw ay isang espesyal na envoyador, lalo na ang komandante ng garrison, kaya mo bang pasanin ito? Ikaw, maliit na batang matalas ang dila. Sige. Mabuti. Matigas pa rin ang ulo kahit nasa pintuan ng kamatayan. Ngayon, hahayaan kitang mamatay ng lubusan. Special na envoyador. Talaga bang hihiling ka ng isang tao upang patunayan ang sulat kamay? Ang sulat kamay ay tiyak na peke. Pumunta ka. Pumunta sa 6 doors at humiling ng isang tagasuri ng sulat kamay. Hayaan silang mamatay na alam kung bakit. Pagkatapos ng pagpapatunay, ang mamamatay ay maaring hindi ako. Ang pagpapatunay ng sulat kamay na ito ay hindi libre. Nasayang mo ang maraming oras ko. Kung ito ay mapatunayang peke, hindi lang kita pugutan ng ulo, kundi pati ang batang ito ay puputulin sa 1,000 piraso. Peke ay peke. Kahit na mag-imbita ka ng 100 tao, hindi mo ito mapapatunayang totoo. Tiyak na ipatutupad ko ang batas ng walang kinikilingan at patunayan ang katotohanan. Siya ang pinakamahusay na eksperto sa pag-verify ng sulat kamay sa Yun City. Hindi lang sulat kamay, kahit fingerprints at footprints ay malinaw na makikilala. Ang bagay na ito ay tungkol sa mahalagang gawain ng general sa pagkilala sa anak niya. Maingat na suriin po, sir.
Oo, hindi dapat maging pabaya. Kahit kaunting pagkakamali lang, pananagutan ko kayo. Tiyak po mga sir, 3 dekada na ako bilang eksperto sa pag-verify ng sulat kamay, 5,000 beses na nakilala ang sulat. Hindi kailanman nagkamali sa pagkilala. Chuchen, kahit anong pagpumilit mo, walang saysay. Alam ng lahat na ikaw ang anak na ipinanganak ni Wu Gihua. Kung insulto mo ulit ang nanay ko, kukuyusan ang dila mo ngayon. Hindi mo gagawa, gumawa ng karahasan sa harap ng Special Envoy? Kapag napatunayan ang pagkakakilanlan ni Chu Chen, kung patayin ka ng Young Master, hindi karahasan, parusa. Kung siya ang young master ay matitiyak pa pagkatapos ng verification ng sulat kamay. Batay sa obserbasyon ko, ang sulat sa military order at ang sulat sa papel ay halos ganap na magkaiba. Ano? Mabuti. Chief Bodyguard, wala na bang masasabi? Chuchen, narinig mo. Hindi totoo ang sulat. Hindi ka talaga ang Young Master. Maghanda para papatay. Pero sa masusing paghahambing, nakita ko na ang sulat sa magkabilang panig ay may pagkakatulad sa mga detalye ng stroke. Batay sa 30 taon kong karanasan, nakapaghusga ako na talagang galing sa parehong tao. Galing sa kamay ng general. Ano ang sinabi mo? Imposible ito. Matanda, hindi ka pwedeng magsalita ng padalos-dalos. Sinasabi mo bang sulat kamay ng general ang nasa pirasong ito? Kung peke ito, mapuputulan ka ng ulo. Isinasangla ko ang buhay ng buong pamilya ko bilang garantiya. Sulat kamay ng general ito. Narinig mo ba yon? Sino ang maglalakas loob na magsabi ng ganyan ng padalos-dalos? Ang paggaya sa sulat kamay ng general ay nangangahulugang paputukan ang buong pamilya mo. Tama. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ida. Totoo at wasto ang resulta ng aking pagsusuri. Isinasangla ko ang buhay ko dito. Alis na ako. Sulat ng general ang nasa piraso. Pinatutunayan ng pagsusuri ng dugo na ako ang binata. Kayong mga tao paulit-ulit na nagkakasala sa binata. Ano ang kasalanan ninyo? Isang kasalanang karapat-dapat sa kamatayan. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wu ay paputukan. Espesyal na emisaryo ng komandante ng garrison. Iaulat ko ito sa komandante ng garrison para siya mismo ang humarap sa iyo. Ako ay inosente. Bakit ako paputukan? Kahit na-verify ang sulat kamay. Ano naman ngayon? Ikaw ay pinagkakatiwala ang katulong ng general sumunod sa kanya ng mahigit 30 taon. Hindi ba posible na nagpaimita ka ng sulat kamay? Huwag kang magbubo ng dugo. Tama, ang tagal mo nang kasama ang general, kilala mo siya ng lubusan. Ang paggaya ng sulat kamay ay napakadali. Kahit na ang pinakamahusay na mga inspector ay hindi ito mahahalata. Yan ay ganap na normal. Sa tingin ko ay sinasadya mong maging makatwiran. Paano ito naging makatwiran? Ang pagkilala ng general sa kanyang anak, ang pag-upo ng binata sa kanyang posisyon ay isang bagay na mahalaga sa bansa. Dapat itong pangasiwaan ng maingat. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, maliban kung magpakita ka ng mas matibay na ebidensya. Malinaw na nakasaad sa resulta ng pagsusuri ng dugo. Ang dugo ng general at dugo ni Chu Chen ay naghalo. Patunay na mag-ama sila. Napatunayan na nito ang pagkakakilanlan ni Chu Chen. Pero hindi mo mapapatunayang 100% totoo ang laman ng papel na ito. Madaling pekein ang maliit na papel na ganito. Sa huli, hindi naman natin ito nasaksihan mismo. Ang pagkuha ng general sa dugo ni Chu Chen para patunayan ito. Kung ayaw niyong maniwala, hintayin natin ang pagdating ng general para pag-usapan. Anong karapatan mayroon ng espesyal na emisaryo? Bakit siya mag-aaksaya ng oras sa isang pekeng tulad mo? Hindi ba't sinabi mo na ang pagkilala ng general sa kanyang anak at ang pag-upo ng binatang Panginoon sa kanyang posisyon ay mahalagang usapin ng bansa na nangangailangan ng pag-iingat? Yamang ako ang maaaring binatang Panginoon, dapat itong linawin. Ikaw! Talagang karapat-dapat maging binatang Panginoon. Ang pahayag na iyon ay makatwiran, may batayan, marangal at may prinsipyo. Pwede kong aksayahin ang oras na ito, ngunit kailangan mong magbigay ng sapat na patunay sa kanyang pagkakakilanlan. Papunta na rito ang general. Kapag dumating ang general, hindi ba mapapatunayan nito ang pagkakakilanlan ni Chu Chen? Sa tingin ko, nagpapalipas ka lang ng oras. Patunayan mo ngayon na siya ay dugo ng general, o ngayon din ay pugutan ko siya ng ulo. Sandali. Mayroong espada ng dugong dragon sa mansyon ng garrison. Ang espadang ito ay maaari lamang mahugot ng mga dugo ng general. Kunin ang espada ng dugong dragon ngayon. Kung mahugot ni Chu Chen ang espadang ito, mapapatunayan nito ang kanyang katayuan bilang binatang Panginoon. Ang espada ng dugong dragon ay kayamanan ng mansyon ng garrison. Paano ito ilalabas para lang sa isang walang kwenta? Ayaw mong ilabas ang espada ng dugong dragon dahil natatakot ka na kapag napatunayan ang aking pagkakakilanlan. Malilipol ang iyong buong angkan ng Wu. Bakit ako matatakot sa isang pekeng tulad mo? Kunin mo ang espada ng dugong dragon. Tingnan natin kung ako nga ang binatang Panginoon o hindi. Sige, ngayong araw talagang ilalantad ko ang iyong pagkakakilanlan bilang isang impostor. Kunin ang espada ng dugong dragon. Dalhin ang Dragon Blood Sword.
Imposibleng itong batang to ang Young Master. Kahit anong daya ang gawin mo, wala itong saysay. Kung ako nga ba ang Young Master o hindi, hindi mo yan desisyon. Kapag nahugot ko na ang Dragon Blood Sword at napatunayan ko ang aking pagkatao, ibabalik ko ng 100 ulit ang ginawa ninyo ngayon. Ang Dragon Blood Sword ay kayamanan ng Garrison Mansion. Ito ang ginamit ng General sa pagpatay sa mga kaaway noong araw. Ito'y hinubog ng isang tanyag na panday gamit ang sinaunang pamamaraan. Tanging ang may kaparehong dugo ng General ang makakahugot nito. Hindi ako naniniwalang kaya mong hugutin yan. Kung mahugot ko nga anong ngayon? Kung mahugot mo yan, iaalay ko ang ulo ko para putulin mo. Kung hindi mo mahugot, puputulin ko ang ulo mo dito mismo. Dumating na ang Dragon Blood Sword. Gaya nga ng inaasahan sa banal na tabak ng Garrison Mansion. Chu Chen, ang Dragon Blood Sword ay konektado sa General sa pamamagitan ng dugo. Hugutin mo na ngayon para mapatunayan mo sa kanila ang iyong pagkatao. Mabuti. Kaya't idilat mo ang mga mata mo at panooring mabuti. Kaya't imulat mong mabuti ang iyong mga mata at panooring mabuti. Ito, anong problema? Ginamit ng commander ng garrison ang kanyang panloob na lakas para isilang tabak ng dugong dragon. Hindi ko ito mahugot. Ano? Oo, ang tabak ng dugong dragon ay isang kayamanan ng mansyon ng garrison. Marami ang nagnanais nito. Sa takot na baka manakaw, ginamit ng mansyon ng garrison ang panloob na lakas para isil ang tabak. Ang commander ng garrison na ito ang numero 1 master sa Yun City, isang peak na war god sa lakas. Mas malakas pa sa akin, talagang hindi ko mahugot. Kung hindi mo mahugot, huwag kang magdahilan. Dahil hindi mo mahugot, patunay na hindi ikaw ang binata. Kaya tigilan mo na ang kalokohan, atake. Sandali, malapit nang mahugot ni Chu Chen. Maghintay pa ng kaunti. Maghihintay na naman? Chief Bodyguard, ilang beses mo nang ginamit ang taktikang ito para umatras? Kung hindi lang dahil paparating na ang general, hindi ko kayo kakausapin mga rebelde. Sa tingin ko kayo ang sinadyang umaatras para sa oras. Kayo, nakikipagsabuatan kay Chu Chen para magpanggap bilang binata. Kayo ang taksil. Kabulastugan ang sinasabi mo. Talagang mahuhugot ko ang tabak at mapapatunayan ko ang aking pagkatao. Kalimutan mo na, hindi mo yan mahuhugot sa buhay mong ito. Basta't hindi ikaw ang binata, hindi sa buhay mong ito, hindi sa susunod mong buhay, hindi mo yan mahuhugot. Kaunti na lang, bilisan mo. Dagdagan mo pa ng konting lakas. Kaya kong hugutin ang tabak, pero ang lakas ng commander ng garrison na ito ay talagang higit sa akin. Hindi ko ito mahugot. Kung hindi mo mahugot, hindi mo mahugot. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Ibalik mo na ngayon ang tabak ng dugong dragon at magpatira pa kang magpasya sa iyong kasalanan. Baka payagan pa kitang mamatay ng mabilis. Espesyal na enboydado, pakiusap bigyan mo pa ng kaunting panahon si Xiao Chen. Naniniwala ako na kayang-kaya ni Chu Chen na bunutin ang espada. Bigyan siya ng panahon? Sa anong batayan? Siya, si Chu Chen, ay isang impostor. Kahit pabigyan mo siya ng 100 taon, hindi niya mabubunot iyon. Mga gwardya. Sandali. Bigyan mo siya ng karagdagang 15 minuto. Sa lakas ni Chu Chen, siguradong mabubunot niya ang espada. Nasayang ko na ang napakaraming oras sa impostor na ito. Ang pagbunot sa espada ay nakasalalay sa lahi, hindi sa lakas. Espesyal na enboydado, pakiusap bigyan mo ng pagkakataon si Chu Chen na patunayan ang kanyang sarili. Napakaraming pagkakataon na ang ibinigay ko sa walang kwentang ito. Wala lang talaga siyang kakayahang patunayan ang kanyang sarili. Umalis ka na. Inay. Chu Chen. Bunutin mo ang espada sa huling pagsisikap. Mag-focus ka. Chu Chen, dahil hindi mo mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan, uunahin kong kunin ang iyong ina. Tigil. Chu Chen, huwag mo akong intindihin. Bunutin mo ang espada, patunayan mo ang iyong sarili. Chinya, tingnan mong mabuti. Si Chu Chen ay isang walang kwenta lang. Lumayo ka sa kanya. Kahit pa bigyan mo siya ng 100 taon, hindi niya kailanman mabubunot ang espada. Hindi niya kailanman mapatutunayan ang kanyang sarili. Sino ang nagsasabing hindi ko kayang bunutin ang espada? Sino ang nagsasabing hindi ko mapatutunayan ang aking pagkakakilanlan? Panoorin ninyong mabuti. Imposible ito. Talagang hinugot niya ang Dragon Blood Sword. Maaari bang si Chu Chen talaga ang binata? Hindi. Talagang imposible ito. Si Chu Chen ang binata. Hinugot niya ang Dragon Blood Sword na nagpapatunay na siya ang supling ng general. Ano pa ang masasabi mo? Ikaw, nangahas kang saktan ako. Ako ang binata. Walang halaga ang masugatan ng kamay mo. Kahit putulin ang ulo mo ay makatarungan.
Chuchen, lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Ininsulto mo ang aking ina, sinubukan mong kunin ang aking pag-ibig at iniisip mo na isang salitang hindi pagkakaintindihan ang makakapawi sa lahat? Kahit hinugot mo ang Dragon Blood Sword, hindi nito napapatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Malakas ka na ngayon. Hindi ba posible na ginamit mo ang iyong lakas para pilitin itong lumabas? Tama. Kahit hinugot mo ang espada, ano naman, hindi pa rin nito mapapatunayan ng 100% na ikaw ang binata. Bagaman makapangyarihan ang banal na espada, ito pa rin ay isang bagay na walang buhay. Basta ang iyong lakas ay lumampas sa isang war god, maaari mong pilitin ito. Sinasadya mo lang na makipagtalo. Hindi matatanggihan na si Chuchen ang binata. Nangahas ka pang insultuhin siya? Hindi ka ba natatakot na ang iyong buong pamilya ay mabaril? Sinasabi mong siya ang binata, hindi ko pa rin ito tinatanggap. Nais kong hingin ang anak ng garrison commander, si Binata Chu Feng, na pumunta at humusga sa lugar. Upang patunayan ang pagkakakilanlan ni Chuchen, maliban kung sumailalim siya sa isang pagsusuri ng dugo kasama si Binata Feng. Kung magsama ang dugo, aaminin ko ang aking kasalanan. Kinumpirma na ng General si Chuchen bilang kanyang anak. Ang ama at anak ang pinakamalapit. Si Chuchen at Chu Feng ay pinsan lamang. Ang pagkilala ay hindi sa kanya napupunta. Sino ang nagsasabing hindi ito sa akin na... Magandang araw, Binibining Feng. Magandang araw, Binibining Feng. Paano ka nasugatan? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng mula sa mansyon ng general? Si Chuchen ang binibini at itong gago ay paulit-ulit siyang ininsulto. Pinutol lang ng binibini ang kanyang kamay bilang paggalang sa general at hindi kinuha ang kanyang buhay. Siya ang binibini? Sinong nagsabi? 20 taon nang nawawala ang binibini. Paano siya mapapangalanan ng isang prom D? Kung ako ay isang impostor o hindi, hindi iyo ang pasya. Nagawa ko na ang pagsusuri ng dugo kasama ang general. Paparating na siya. Nagpasuri ka ng dugo kasama ang general? Ang ebidensya? Kakatanggap lang ng sulat kamay mula sa general. Napatunayan na gawa nga ito ng general. Pinatunayan ng resulta ng pagsusuri ng dugo na si Chuchen ang binibini. Para sa isang bagay na ganito kahalaga, maliban kung sabihin sa akin ng general ng personal, kung hindi ako naniniwala. Ikaw, yamang hindi ka naniniwala. Bakit hindi natin gawin ang pagsusuri ng dugo dito? Kung magkakamag-anak tayo, tiyak na magsasama ang ating dugo. At sa isang sulyap ay malalaman ng lahat kung ako nga ang binibini o hindi. Mahalaga ang dugo ko. Paano ko ito ibubuhos para lang sa isang prom D? Sa halip, may lakas ka pang hawakan ang mula sa aking garrison mansion. Naghahanap ng kamatayan, mga gwardya. Sandali. Kung si Chuchen nga ang binibini, may lakas ka bang saktan siya? Hindi ka ba natatakot na pumarito ang general at kunin ang buhay mo? Kahit ang garrison commander ay hindi kayang protektahan ka noon. Akala mo matatakot mo ako? Binibining Feng, hindi pwede. Napakayabang ng mga taong ito ngayon. Dapat muna tayong magpasuri ng dugo. Kung hindi magsama ang dugo, saka mo gawin ang gusto mo sa kanila. Hindi ako magpapamaniobra ng ilang karaniwang tao at isang bodyguard. Binibining Feng, hindi nyo alam. Ang lakas ng batang ito ay hindi pangkaraniwan. Maaaring naabot na niya ang antas ng War God. Maliban na lang kung ang garrison commander mismo ang kumilos. Kung hindi, walang sino man dito ang makakapigil sa kanya. Ganon ba? Tama. Bagamat impostor ang batang ito, pambihira ang kanyang galing sa martial arts. Mas mabuting i-expose natin siya dito mismo. Pagkatapos, kasuhan siya. Tama. Kapag na-expose na natin siya sa pagpapanggap na siya ang binata, kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang buong bansa. Meron akong recognition note mula sa general, hindi ako impostor. Impostor ka man o hindi, walang kwenta ang pirasong papel na yan. Kailangan mong sumailalim sa isang pagsusuri kasama ang general. Dapat magkapareho kayo ng dugo. Kung tunay kang binata, magpinsan kayo ni Binibining Feng. Natural na magsasama ang dugo sa mangkok. Kung hindi, hindi magsasama ang dugo mo. Ang dugo ko ay maaaring sumama sa dugo ng general, kaya natural na sasama rin ito kay Chu Feng. Sige, hindi ako takot sa pagpapatunay. Blood test na lang. Ngayon, siguradong patay ka na. Nandito na si Binibining Feng. Tingnan natin kung paano mo itutuloy ang pagpapanggap. Mga gwardiya, ihanda ang blood test. Kung hindi lang para i-expose ang impostor na ito, hindi karapat-dapat ang mga ordinaryong tao na pagdanakin ang mahalagang dragon blood ko. Basta magkapareho tayo ng dugo ng angkan, tiyak na magsasama ang ating dugo. Yamang sinasabi mong impostor ako, di makinig kang mabuti. Kaya't pagmasdan mong mabuti. Talagang hindi naghalo ang dugo, hindi ka talaga ang binata. Ito. Paano kaya nangyari ito? Si Chuchen ang tunay na binata. Dapat maghalo ang dugo ng magkakapamilya. Tama.
Naghahalo ang dugo ko sa general, kaya natural lang na dapat humalo rin sa dugo ng ibang kapamilya. Sa pag-uusap nga pala, itong si Chu Feng ay pinsan ko, malapit na kamag-anak. Talagang imposibleng hindi ito maghalo. Tigilan mo ang kakabulahan. Sino ang pinsan mo? Isa ka lang karaniwang tao. Posible kaya na hindi ka tunay na anak? Ang kapal ng mukha mo, Chu Chen. Nahayag ka ng impostor at nangahas ka pang manira kay Binata Feng? Baka nga posible iyon. Noong panahong iyon, nasugatan ng baywang at bato ng commander ng garrison sa labanan kaya permanenteng hindi na siya nagkaanak. Ang gwapong lalaki ay nagbigay pa ng espesyal na regalo at pakikiramay bago ipanganak si Chu Feng. Sa ganitong pagtingin, mukhang maaaring hindi tunay na anak ng commander ng garrison si Binata Feng, kundi ampon. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Nangahas kang magkalat ng chismis na hindi makapag-anak ang commander ng garrison? Ako ang personal na aide ng commander ng garrison. Ilang taon na akong sumusunod sa kanya. Paano kaya na hindi ko alam ito? Siyempre, hindi mo malalaman ang mga ganoong pribadong bagay. Kahit ako, nalaman ko lang ito matapos ang ilang taon kong pagsunod sa general. Kahit sa loob ng mansyon ng gobernador, iilan lang ang nakakaalam sa sikreto ng pagkabaog ng commander ng garrison. Ang kapal mo. Hindi lang ako ang iniinsulto mo, pati ang aking ama. Talagang tunay na anak ako ng aking ama, mga gwardya. Barilin niyo hanggang mamatay ang impostor at ang lahat ng kanyang kasabwat. Gaano pa katagal? Malapit na. Magtiis ka muna, General. Chener, sa wakas magkakasama na tayong muli. Mga gwardya, patayin ang impostor at lahat ng kasabwat niya. Tumigil kayong lahat, Binibining Feng. Hindi mo pwedeng hawakan ng walang ingat ang Chu Chen. Siya ang tunay na binibini. Nagdadahilan ka pa. Ang dugo niya ay hindi nagsama sa dugo ko. Paano siya maging binibini? Ang dugo ko ay nagsama na sa dugo ng general. Papunta na siya rito. Katarantaduhan, sinabi ng Choco na ang general ay nasa Mount Tai at nagsasagawa ng sakripisyo. Nangangarap ka pa na ang general ay liligtas sa iyo. Kahit anong dahilan mo, ang pagsubok sa dugo ay nabigo, nagpapatunay na hindi ka ang binibini. Aminin ang kasalanan at lumuhod ka ngayon, baka mabilis na pagkamatay ang ibigay sa iyo. Kung hindi, pipira-piraso ka ng libu-libong piraso. Ang general ay papunta na. Kung saktan mo kahit isang hibla ng buhok ng Chu Chen, kayo ang pipira-piraso ng libu-libong piraso. Huwag mo akong takutin. Kahit patayin ko kayong lahat, ang general ay hindi magpapakita rito. Sugod. Chu Chen, kahit gaano kakatibay, makatiis ka ba sa ulan ng bala? Ang general ay papunta na. Huwag magdala ng kapahamakan sa sarili. Ikaw ang nagdadala ng kapahamakan. Naglakas loob kang magpanggap bilang binibini kahit pipira-piraso ng libu-libong piraso ay hindi sapat. Ano pang hinihintay ninyo? Putok! May naglakas loob na hawakan ng anak ko? Magandang araw, General. Chener, matagal ko kang hinahanap. Magandang araw, Binata. Ama. Magandang araw, General. Tumayo ka agad. Ang mga nagawa ni Chener ngayon ay dahil sa mahusay mong pagpapalaki. Tanggapin mo ang paggalang ko. General, huwag po. Labis na para sa akin. Magaling ang pagtatanghal. Nagtatanghal ka ba? Ikaw ba si Chu Feng? Tama. Ang komandante ng garrison ng ama ko. Kahit ang komandante ng garrison ay dapat maggalang sa akin. Dahil lang sinabi mo, ikaw nga. Anong lakas ng loob mo? Chu Feng, hindi mo kilala ang general? Isinilang at lumaki ako sa Yun City. Hindi ko nakita ang general. Hinanap mo lang ang isang tao para magpanggap sa kanya. Akala mo, maluloko mo kami. Kung hindi mo kilala ang general, tanong mo sa iba kung kilala nila. Hindi ko rin siya kilala. Hindi ko nakita ang matandang ito. Ang simpleng battalion commander tulad mo ay natural na walang karapatan makita ang general. Hindi ko inakala na kailangan kong patunayan ang sarili kong pagkatao. Kung hindi mo mapatunayan na ikaw ang general, impostor ka. Kaya babariling ka rin namin. Nagpapahamak ka. Hindi na. Ang mga palaka sa ilalim ng balon ay hindi dapat pag-usapan. Ang bata ay ignorante. Tawagin mo lang ang adulto dito. Sige, ihanap mo ang komandante ng garrison dito. Ang aking ama ay kasalukuyang nakadestino sa hangganan. Maaari ba siyang atawagin dahil lang sa sinabi mo? Ako ang Guardian Military Governor. Pagdating ko sa Yun City, ang garrison commander ay dapat magbigay galang sa akin. Lolo, magaling kang magpanggap. Gaano ka pa kagaling magpanggap, wala ring saysay. Ang aking ama ay hindi aatuhin ng isang peke. Kung darating ang garrison commander o hindi, hintayin natin. At kung hindi siya darating, ano ngayon? Alam niyang dumating na ako sa Yun City, siguradong darating siya. Kung hindi, ang kasalanan ng kanyang anak na paglapastangan sa isang superior ay hindi niya matitiis.
Paglapastangan sa isang superior? Kung ikaw nga ang general, talagang may kasalanan ako. Pero isa ka lang mabahong matandang lalaki na kayang yurakan ng kahit sino. Bibigyan ko ang garrison commander ng oras na katumbas ng pagkasunog ng isang insenso para makita ang magandang anak na pinalaki niya. Kung maaanyayahan mo ang aking ama dito sa loob ng oras ng isang insenso, puputulin ko ang aking ulo at ibibigay sa iyo bilang tungtungan. Ikaw ang nagsabi niyan. Binata Feng, huwag na tayong mag-aksaya ng salita sa kanila. Ang garrison commander ay abala sa napakaraming gawain, nagbabantay sa hangganan. Paano siya magkakaroon ng oras para sa kanilang kalokohan? Hindi ba sila mayabang? Hayaan mo silang maging mayabang ng kaunti pa. Kung ang aking ama ay hindi magpapakita dito pagkatapos masunog ang isang insenso, itatapon ko ang lahat ng narito sa ilog para pakainin ang mga isda. Mabuti. Kung gayon, maghihintay tayo. Lumipas na ang oras ng isang insenso. Sabi mo kaya mong tawagin ang garrison commander? Nasaan na siya? Nasaan na siya? Darating siya anumang sandali ngayon. Parang impyerno ang kanyang darating. Kayong mga walang kwenta ay hindi kailanman makikita ang aking ama, mga gwardya. Tigil. Ang gobernador militar ay dumating ng personal. Hindi ko kayo nasalubong mula sa malayo. Patawarin ninyo po ang aking pagkakamali. Siya nga talaga ang general. Ito na, tapos na tayo. Tatay, nagkakamali ka. Matandang lalaki lang yan. Paano siya magiging general? Hayop ka, lumuhod ka at aminin ang iyong kasalanan. Tatay, ako... General. Pagbati, general. Talagang hindi ko alam na kayo pala ang general. Nakikiusap ako sa general. Kahabagan ninyo ako sa pagkakataong ito. Ako ang Guardian Military Governor. Ang aking dignidad ay hindi dapat lapastanganin. Si Chener ay ang binatang Panginoon din at natural na hindi dapat apihin. Tingnan mo ang iyong minamahal na anak. Hindi lang niya ako ininsulto kanina. Pati ay isinigaw pa niyang patayin ang binatang Panginoon. Sabihin mo sa akin ano ang dapat gawin. Hayop ka, mabilis magmano ka sa binatang Panginoon at bayaran mo ang iyong mga kasalanan. Patawarin mo po ako, binatang Panginoon. Ang pagsigaw mo na patayin ako, hindi ko iyon pinapansin. Pero hindi mo dapat pinahintulutan ang iyong mga tauhan na saktan ang aking pamilya. Talagang hindi ko alam. Inaamin mo lang ang iyong pagkakamali at humihingi ng tawad dahil alam mo na ngayon na ako ang binatang Panginoon. Kung ako ay isang ordinaryong tao, patay na ako nang hindi man lang alam kung paano. Dahil hindi ka patatawarin ng binatang Panginoon, kitlin mo ang iyong sariling buhay bilang kabayaran. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. General, dahil lumuhod na at umamin sa kasalanan ang aking anak, dapat nang kalimutan ang bagay na ito. Kung ang emperador ay nagkasala, siya ay huhusgahan tulad ng isang karaniwang tao at siya ay isang mapagmalaki at walang batas na playboy lamang. Ang pagpapaubaya sa kanya na kitlin ang sariling buhay ay pagbibigay na ng dignidad sa kanya. Gawin. Papa, iligtas mo ako, ayokong mamatay. Commander, ikaw ang nagpalaki sa binibining Feng. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Kung determinado ang commander na protektahan ang binibining Feng, tiyak na protektahan din tayo. Dapat tayong kumapit sa malakas na patron. Feng, nandito ang tatay mo. Walang makakapinsala sa iyo. Commander, balak mo bang labanan ako para sa rebelde mong anak? Kuya, buong buhay ko sa serbisyo militar. Buong puso ako sa Daxia. Ngayon, isa lang ang anak ko. Gusto mo ang buhay niya. Hindi ba't yun ay pagtusok sa puso ko? May batas ang bansa, pangapi sa binibini, panlilinlang sa soberano, kapital na krimen. Ganun ba? Pero ngayon, sa Yun City, ang 3,000 li ng Yun City ay lahat ng teritoryo ko bilang commander. Ano ang sinabi mo? Commander, ano ang ibig mong sabihin? Nagbabalak kang magrebelde? Ano ang ibig mong sabihin, rebelde? Nagkontribi ang general sa proteksyon ng bansa. Nagdugo rin ang tatay ko para sa Daxia. Lahat ay sa pamamahala ng pamilyang Chu. Bakit hindi makakuha ng trono ang tatay ko? Tama. Ang commander ay nagkokomando ng 100,000 tropa, nagbabantay sa border ng Yun City. Siya ay lubos na kwalipikado para umupo sa pwesto ng military governor. Commander, gusto mo bang magpatuloy sa pagkakamali at pilitin ako na harapin ka rin? Harapin ako? Sa 10 li sa lahat ng direksyon, lahat ay mga tauhan ko. Kuya, gusto mong harapin ako? Sa takot ko, hindi ka kwalipikado. Akala ko basta't sinasobrahan mo lang ang pagpapalaki sa anak mo. Ngayon, parang matagal mo na palang ito pinlano. Kuya, nung naging gobernador militar ka, talagang hindi ako sang-ayon. Bakit ikaw ang naging gobernador militar at nakapamuhay ng marangya sa kabisera? Samantalang ako'y nakakulong dito sa lupang ito, sa lamig at hirap, bilang isang kahabag-habag na commander ng gwardiya?
Kung ituturing na mahirap ang isang commander ng gwardiya, ano pa kaya ang buhay ng mga tunay na naghihirap na karaniwang tao? Ano ba ang alam ninyong mga bata? Ipinanganak akong maging hari at higit pa riyan, mas magaling ako kaysa sa aking kuya. Bakit hindi ako ang maupo sa pwesto ng gobernador militar? Ito ang tinatawag na paghihimagsik. Ngayon, sa harap ko ang aking 100,000 tropa sa lungsod ng Yun. Kuya, pinapayuhan kitang ibigay mo na lang ng maayos ang pwestong ito. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung wala nang pakialaman sa pagiging magkapatid. Kung talagang mahalaga sa iyo ang pagiging magkapatid, hindi ka magiging traidor. Tigilan mo na ang pagyayabang dito. Kaya tumatanggi ka? Ngayon ang ating Daxia ay maunlad at mapayapa. Ako pa rin ang karapat-dapat na gobernador militar. Imposible ang pag-agaw mo sa trono. Kapag pinatay na kita, sasabihin kong pinaslang ng mga espiya ng kaaway ang gobernador militar. Bago mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang palasyo ng gobernador. Sino ang maglalakas loob na sumalungat? Tigil. Huwag ninyong sasaktan ang aking ama. Kung gusto ninyong saktan ang aking ama, sa akin muna kayo dadaan. Pusi, sa'yo na lang muna ako mag-uumpisa. Ama, patayin mo na agad ang batang ito. Kapag patay na siya, ako na ang magiging binata. Commander ng gwardiya, huwag kang magpumilit sa iyong pagkakamali. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Hindi pa huli ang pagsisisi. Huminto ka na. Ikaw ba, nagkakamali ka? Hindi na ako makakapihit pa. Magkapatid tayo noon. Kung aminin mo ang pagkakamali mo at magbago, maaari pa kitang patawarin. Ganun ba? 20 taon na ang nakalipas nang salakayin ka ng mga tulisan. Alam mo ba kung bakit? 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga tulisan na yon ay mga tauhan ko pala. Noon pa man, gusto na kitang patayin at kunin ang pwesto mo. Hindi ko inasahang napakaswerte mo, nakaligtas ka. Mabuti. At itinuring kita na parang sarili kong kapatid. Napakasakim mo, sinubukan mong patayin ang iyong sariling kapatid at agawin ang kapangyarihan. Sa harap ng kapangyarihan, anong saysay ng pagiging magkadugo? Para sa kapangyarihan ang pagpatay sa kapatid, sa ama, anong problema doon? Kung ang isang tao ay hindi pinahahalagahan ang pamilya, hindi niya mauunawaan ang paghihirap ng mga tao at hindi siya magiging mabuting gobernador militar. Ano ba ang alam mo? Ang panalo ang laging hari, ang talo ang laging tulisan. Kapag ako na ang naging gobernador militar, kung ang mga karaniwang tao ay mangahas na magchismis tungkol sa akin, papatayin ko ang buong pamilya nila. Sa lahat ng mga taon mong pagiging komandante ng garrison, mas makitid pa ang pangunawa mo kaysa sa anak kong lumaki sa labas. Ang tubig na nagdadala ng bangka ay maaari ring lumunod nito. Kung hindi mo nais maging mabuting gobernador militar, ang pundasyon ng ating Daxia ay ibabagsak ng mga tao. Ako ang nanalo ngayon, hindi ko kailangan ng mga aral mong iyan. Swerte ka noon. Ngunit ngayon, wala ka ng ganoong swerte. Kaibigan, huling pagkakataon na ito. Ibibigay mo ba ang pwestong ito o hindi? Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat para huminto ka ngayon. Yamang hindi mo alam kung kailan katalo. Huwag mong sisihin ang aking pagiging walang awa. Mga gwardiya, samahan ninyo ang aking kapatid sa kanyang pag-alis. Sumpain kayong masasamang tao. Sinabi ng tatay ko na barilin ninyo ang gobernador militar. Bakit nakatutok ang mga baril ninyo sa kanya? Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mo? Commander ng garrison, binigyan na kita ng huling pagkakataon. Hindi mo ito pinahalagahan, kaya't hindi ko na isasaalang-alang ang ating pagkakapatiran. Sa paningin ko, isa ka lamang taksil. Tatay, ano ang nangyayari? Matagal ko nang pinaghihinalaan na may problema ang commander ng garrison. Kaya nitong mga nakaraang taon, inihanda ko na ang mga plano sa loob ng mga puwersa ng garrison. Imposible. Mga tauhan ko silang lahat. Una sa lahat, mga sundalo sila ng Daxia. At pangalawa lamang ang pagiging nasa ilalim mo. Sa palagay mo ba mas gugustuhin nilang sumunod sa iyo bilang isang taksil o maging tapat sa Daxia at sa mga bayani na nagbabantay sa Yun City? Susunod kami sa General hanggang sa kamatayan. Susunod kami sa General hanggang sa kamatayan. Mabuti. Ang laki ng pinagbago mo. Gayunpaman, maaari mong kontrolin ang mga puwersa ng garrison, ngunit hindi mo ako mapipigilan. Ako ang numero 1 master sa Yun City. Sa gitna ng libo-libong tropa, kayang-kaya kong kunin ang ulo ng general ng kaaway. Ingat! Tatay! Kuya, talaga namang napalaki mo ng maayos ang iyong anak. Si Aling Wu ang nagpalaki ng isang mabuting anak para sa akin. Inay, ngayon ako ang binata ng Daxia. Gagantihan ko ng 100 ulit ang kabutihan mo sa pagpapalaki sa akin. Mabuting bata. Hindi ko kailangan ng kapalit mo. Sana lang sa hinaharap, ikaw ay maging isang masipag na binata na nagmamahal sa mga tao. Inay, ipinapangako ko sa iyo.
Aling Wu, salamat sa pagpapalaki ng isang mabuting anak para sa akin. Wala nang maiiwan sa pamilya Wu. Paano kung sumama ka na lang sa akin sa mansyon ng gobernador bilang asawa ng gobernador militar? Ito... At saka, lahat ng nangapi sa binata at sa kanyang ina, dalhin ninyo sila at barilin. Ikaw, hindi mo ako maaring dalhin. General, kahabagan nawa. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. General, kahabagan. Tatay, Hey,